Tahimik ang umagang iyon sa isang napakagandang bahagi ng Sagada. Ang hamog ay nakabitin pa sa mga punong pino at ang hangin ay may halong lamig at amoy ng basang lupa. Sa tuktok ng isang pribadong estate, isang matangkad at maamong lalaking nakasuot ng itim na pang-jogging ang tahimik na tumatakbo sa gilid ng bangin. Si Lorenzo Villarica. Si Lorenzo, sa edad na 38, ay isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Siya ang CEO ng Villarica Industrial Group, isang multisektor na kumpanya na may hawak sa construction, logistics at renewable energy. Ngunit sa kabila ng yaman at kapangyarihang tangan niya, mas pinili ni Lorenzo ang tahimik na buhay sa probinsya, malayo sa gulo ng Maynila. 4 na taon na ang lumipas mula nang mamatay ang kanyang fiancé sa isang car accident habang pauwi mula sa isang event na hindi niya nadaluhan. Siya sana ang magmamaneho noon, pero pinili niyang manatili sa opisina. Ang pagkamatay ng kanyang kasintahan ay naging mitsa ng pagbagsak ng kanyang interes sa mundo ng negosyo at sa mga social engagements. Simula noon, naging mailap na siya sa kahit anong uri ng relasyon. Sir Lorenzo, gusto niyo pong sumama sa meeting ng board via Zoom? Tanong ng kanyang assistant sa earpiece na suot niya habang tumatakbo. Sabihin mo na lang na hindi pa ako babalik sa Maynila. Kayang-kaya niyo na yan, sagot niya at pinatay ang linya. Hindi siya ang tipikal na bilyonaryo na palaging laman ng mga magazine. Hindi rin siya mahilig sa mamahaling alahas o sports car. Mas gusto niya ang simpleng pamumuhay sa kanyang estate na may sariling taniman, babuyan at maliit na library. Dito rin niya itinatag ang kanyang Villarica Foundation, isang programang nagbibigay ng scholarship sa mga may hirap na kabataan sa mga kabundukan ng Cordillera. Isang beses, may batang lalaking scholar na nagpasalamat sa kanya ng personal. Sir, salamat po. Dahil po sa inyo, makakapag-aral na po ako sa kolehiyo. Hindi na po ako kailangang magmina ng ginto, sabay abot ng sulat at yakap. Ngumiti lamang si Lorenzo. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Trabaho mo ito, pagbutihan mo ha. Ito ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng konting sigla, ang makatulong kahit hindi siya humaharap sa kamera. Ngunit sa kabila ng mga proyekto't gawain, ramdam pa rin ang lungkot sa mga mata niya. May mga gabi na hindi siya makatulog, nakatingin lang sa mga bituin. Hawak ang isang lumang Polaroid ng kanyang namayapang fiancé. Maraming babae ang nagtatangkang lumapit sa kanya sa social events, pero lagi niyang iniwasan. Nakakapagod ang pakitang tao. Minsan niyang sabi sa kanyang alagang aso na si Blue, "Kung pwede lang na ikaw ang kausap ko buong araw." Habang patuloy siya sa pagtakbo, tanaw niya ang gilid ng bangin na may taniman ng wild sunflower sa ibaba. Bigla siyang napahinto. Sa di kalayuan, may tila puting tela na lumilipad-lipad sa hangin, sumasayad sa damo. Parang may katawang nakakabit. "Blue!" Tawag niya sa aso habang mabihis na tumakbo palapit. At doon niya nakita isang babae, halos walang malay, nakasabit ang kalahating katawan sa isang makapal na sanga ng punong pino. Ang puting dress nito ay punit-punit at ang binti may sugat. Ang mukha'y natatakpan ng buhok at tila bugbog. Diyos ko! Agad siyang nag-dial sa emergency number ng kanyang private rescue team. May babae sa gilid ng bangin. Buhay pa, pero baka mahulog. Ipadala niyo lahat ng tao niyo dito. Ngayon na. Hindi siya nagdalawang isip. Kahit may panganib, lumapit siya sa sanga at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng babae. Miss, wag kang bibitaw. Okay? Andito na ako. Aniya habang sinusubukang kapain kung may pulso pa ito. Mabagal, mahina, pero buhay pa. Ilang minuto lang ay dumating ang mga rescuers. Maingat nilang iniyahon ang babae gamit ang harness at stretcher. Habang isinasakay ito sa ambulance, hindi inalis ni Lorenzo ang tingin dito. May kung anong kirot siyang naramdaman. Parang pamilyar ang itsura ng babae, pero hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Sa ospital, kasama siyang pumasok hanggang emergency room. Tinatanong siya ng mga nurse kung kamag-anak ba siya. Hindi, pero ako ang nagligtas sa kanya. Ako na rin ang sasagot sa lahat ng gastusin.
Nako sir, salamat po. Mukhang galing sa gulo ang babaeng ito, wika ng isang nurse. Kinabukasan, sa private ward ng ospital, tahimik na nakahiga ang babae. Walang ID, walang cellphone, walang gamit. Tanging ang punit na damit nito ang kasama. Tiningnan siya ni Lorenzo mula sa labas ng salamin. Hindi niya alam kung bakit, pero sa dami ng babaeng nakita niya sa buhay niya, ngayon lang siyang nakaramdam ng ganitong paghahangad na manatili. Sinong ka ba? Bulong niya sa sarili. Bakit parang may hinahanap din akong sagot sa likod ng mga sugat mo? At sa simula ng bagong araw na iyon, hindi niya alam na ang buhay niyang tahimik at kontrolado ay magbabago dahil sa isang misteryosang babae na nahulog sa bangin at biglang nahulog din sa puso niyang matagal nang sarado. Mula sa likod ng salamin sa private ward, hindi pa rin umaalis si Lorenzo. Isang buong araw na ang lumipas mula nang isalba niya ang dalaga sa bangin, ngunit nanatiling walang malay ito. Tahimik siyang nakaupo sa maliit na couch sa gilid, hawak ang isang tasa ng malamig na kape, habang ang kanyang mga matay nakatuon pa rin sa payapang muka ng babaeng tila maraming dinaanang pasakit. Sir Lorenzo, baka gusto niyong umuwi muna. Nakadelegate na po sa mga tauhan ang schedule ng security niyo dito. Sabi ng kanyang assistant na si Marlon na kanina pa rin nakaabang sa hallway. Umiling lang si Lorenzo. Bantayan niyo ang pinto. Ayokong may media o kahit sinong intrang makapasok. Opo sir. Lumipas ang 3 oras bago gumalaw ang mga daliri ng babae. Sa dahan-dahang pagdilat ng kanyang mata, tila isang bagong mundo ang kanyang naramdaman. Puno ng takot ang kanyang ekspresyon, parang bata na nagising sa isang masamang panaginip. Miss, mahina ngunit mahinahong tawag ni Lorenzo habang marahang lumapit. Nasa ospital ka, ligtas ka na. Nagpanting ang tainga ng babae sa salitang ligtas. Halos mabunot ang oxygen tube sa pagmamadaling umangat. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Pilit niyang kinapa ang mga braso't binti na may benda. Tila tinitiyak kung buo pa ang kanyang sarili. Wala kang dapat ikatakot, dagdag pa ni Lorenzo habang tinawag ang nurse. Nasaan ako? Paos at halos bulong ang tanong ng babae. Nasa Sagada, na-rescue ka kahapon. Ako ang tumawag sa mga tauhan ko. May pangalan ka ba na gusto mong gamitin? Tanong ni Lorenzo. Sandaling katahimikan. Elena, mahinang tugon ng babae. Elena na lang, tumango si Lorenzo. Okay Elena, ako si Lorenzo. Huwag kang mag-alala. Sagot ko ang lahat ng medical needs mo. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Tumingin lang si Elena sa kanya, malamlam ang mga mata, puno ng pagdududa, pero may bahid ng pasasalamat. Salamat, bulong nito. Habang abala ang doktor sa pagsusuri, naitalang may maraming sugat si Elena sa likod, braso at hita. Lahat ay tila gawa ng pananakit. May mga pasa pa ito sa gilid ng tagiliran at napansin ng doktor ang matandang mga pilat na hindi na bago. Hindi ito ordinaryong pagkakahulog, Mr. Villarica. Sambit ng doktor. May indikasyong bugbog ito bago pa man nahulog. Maaaring tumalon pero hindi natin alam kung kusang loob. Tumango lang si Lorenzo, ngunit sa loob-loob niya ay nagsimula ng kumulo ang tanong. Ano pa talaga ang pinagdaanan ng babaeng ito? Kinabukasan, bumalik si Lorenzo ng mas maaga pa sa mga nurse. Bitbit niya ang ilang damit, isang thermal flask ng sopas at ilang libro. Baka gusto mong kumain, alok niya habang inilalagay sa mesita ang tray. At ito, mga libro, wala pa ring cellphone para sa'yo hanggang hindi ka pa handa. Pero kung gusto mong magsulat o magbasa, pwede mong gamitin yan. Tahimik lang si Elena. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, mumiti siya. Manipis pero totoo. Sa mga sumunod na araw, unti-unti siyang bumangon mula sa kama. Lumalakad na siya sa paligid ng silid. Kahit mahina, pilit niyang ginagalaw ang katawan. Palagi namang naroon si Lorenzo tuwing hapon. Kahit saglit lang, kahit may video call meetings pa siya sa kanyang opisina. Masyado kang mabait, ani Elena minsan habang pinupunasan ang mesa ng tray.
Bakit mo ginagawa to para sa akin? Hindi mo naman ako kilala. Hindi lahat ng pagtulong ay dahil sa utang na loob, sagot ni Lorenzo. Minsan ginagawa mo lang dahil iyon ang tama. Tumingin si Elena sa kanya. Hindi ipasanay sa kabaitan. At sa tingin pa lang sa mata ni Lorenzo, alam niyang hindi ito kagaya ng ibang lalaking nakilala niya noon. Isang araw, habang nagsasaayos ng mga damit na bigay ni Lorenzo, napansin ng nurse na si Elena ay tila aligaga. Binuksan nito ang maliit na cabinet at tiningnan ang bawat sulok ng silid. Namumutla ito, tila may hinahanap. Elena, okay ka lang ba? Tanong ng nurse. Wala akong ID. Wala akong gamit ni hindi ko alam kung anong apelyido ang gagamitin ko. Sagot ni Elena habang nanginginig ang kamay. Lumapit si Lorenzo na kararating lamang. Wala kang dapat ikabahala, aniya. Kahit walang dokumento, hindi ibig sabihing wala kang pagkatao. Kung kailangan gumawa ng bago, tutulungan kita. Hindi na napigilan ni Elena ang pagpatak ng luha. Hindi siya umiyak ng malakas. Pero sapat ang katahimikan upang maramdaman ang bigat ng kanyang dinadala. Salamat, tanging sabi niya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero ayokong maging pabigat. Hindi mo kailangang magmadali, sagot ni Lorenzo. At hindi ka pabigat, isa kang tao na may karapatang mabuhay ng marangal. Pagkatapos ng halos isang linggo, lumabas na sa ospital si Elena. Imbes na ibalik siya sa kung saan man siya galing, dinala siya ni Lorenzo sa kanyang estate. May guest house doon, malinis, ligtas at tahimik. Habang binubuksan niya ang pinto, tinanong niya si Elena, "Komportable ka ba rito?" Tahimik na pumasok ang babae, tiningnan ang bawat sulok, ang kama, ang maliit na kusina, ang bintanang may tanawin ng kabundukan. Ito na ang pinakatahimik na lugar na napuntahan ko, sabi ni Elena. Simula ngayon, wala ka nang kailangang takasan at sa muling pagdapo ng araw sa kabundukan ng Sagada, nagsimula ang tahimik na pakikipagtagpo ng dalawang kaluluwang parehong sugatan. Si Lorenzo na matagal nang iniwang mag-isa ng tadhana at si Elena na tinanggalan ng pagkatao ng mundo. Pareho silang hindi pa buo pero marahang humahanap ng liwanag sa dilim ng bawat isa. 3 araw nang naninirahan si Elena sa guest house ni Lorenzo sa loob ng Villarrica Estate. Bagamat may sariling mundo ang kabundukan ng Sagada, unti-unti na ring nasasanay si Elena sa katahimikan ng lugar. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nagpapagaling. Araw-araw ay dinadalhan siya ng mga tauhan ni Lorenzo ng pagkain, gamot at mga bagong damit. Nasa labas lang ng guest house ang mga gwardiyang hindi halatang nakabantay para siguraduhing ligtas siya. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, hindi maalis sa puso ni Elena ang takot. Laging may kaba sa kanyang dibdib at parang bawat paghihip ng hangin ay paalala ng bangungot na hindi niya pa kayang bangkitin. Isang hapon, hindi mo kailangang itago kung sino ka. Hindi siya sumagot. Sa halip ay ibinaba niya ang papel at ipinakita kay Lorenzo. Isang sketch ng isang batang babae na may tali sa kamay, nakatanaw sa isang bintana. Napakadetalyado ng guhit. Kahit walang kulay, daman-dama ni Lorenzo ang emosyon. Bata pa lang ako, mahilig na akong gumuhit, wika ni Elena. Ito lang ang paraan ko noon para makawala, kahit sa imahinasyon lang. Kasi bawal akong magsalita. Sinong nagbawal sa'yo? Tanong ni Lorenzo, ngunit walang sagot na dumating. Tumingin lang si Elena sa kanya, sabay iling. Ilang araw pang lumipas, sa tuwing dumadalaw si Lorenzo, mas dumadami ang mga sinasabi ni Elena. Hindi pa rin niya binabanggit kung saan siya galing, pero nagiging mas bukas na siya. Nagkukwento siya ng mga simpleng bagay, tulad ng mga pagkaing gusto niya, ng ilang alaala ng pagkabata na masaya, kahit bahagya lang. Isang gabi, habang nagdi-dinner si Lorenzo sa kanyang main house, tumawag ang isa sa mga tauhan niya sa seguridad. "Sir, may dumaan pong SUV sa gilid ng property kahapon. Tila nagmamanman, hindi taga rito. Nakuha sa CCTV. Plaka?" tanong niya habang pinipigilan ang inis. Walang plate number sa harap, tinatakpan ng likod. Pinaburan ni Lorenzo ang pagpapalawak ng perimeter security.
Ayaw niyang ipagwalang bahala ang posibilidad na may sumusunod kay Elena. Ayaw niyang matulad ito sa fiancé niyang hindi niya nailigtas noon. Kinabukasan, nang muling dumalaw si Lorenzo sa guest house, nadatnan niya si Elena sa loob ng kusina abalang nagluluto. Marunong ka rin palang magluto. Biro niya habang inaamoy ang nilulutong sinigang. Napangiti si Elena. Kapag kasi sa bahay ka lang, kailangan mong matutong mabuhay sa sarili mong paraan. Ganyan ba ang buhay mo noon? Tanong ni Lorenzo. Tumigil sa pagkilos si Elena. Tumingin ito sa kanya ng ilang segundo, tapos nagpatuloy sa paghalo. Hindi ko pa kayang ikwento lahat, Lorenzo, mahina niyang sambit. Pero may mga taong ayaw akong maging malaya. Tulad ng isang pamilya, hindi ko sila kadugo. Pero tinrato nila akong parang kasangkapan. Ginawa nila akong kasambahay. Ginawa nila akong mas mababa pa sa tao. Ramdam ni Lorenzo ang panginginig ng tinig ni Elena. Hindi niya kailanman tinangka na pilitin ang babae. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam niyang unti-unti nang bumubukas ang pinto ng lihim nito. Hindi ko na sila babanggitin sa pangalan, dagdag pa ni Elena. Pero isang gabi, sinubukan kong tumakas. Hinabol ako, tinakot, binugbog. Pero nakatakas ako at sa pagmamadali, nahulog ako sa bangin. Bakit hindi ka nagsampa ng kaso? Wala akong ID, wala akong birth certificate, ni hindi ko alam ang tunay kong apelyido. Tinanggalan nila ako ng pagkakakilanlan, para bang hindi ako dapat umiral. Hindi na napigilan ni Lorenzo ang marahang paglapit at paghawak sa kamay ni Elena. Mali sila, nandito ka at may saysay ang buhay mo. Kahit wala kang papel, isa kang tunay na tao. Lumambot ang tingin ni Elena, pero hindi pa rin lubos ang kanyang pagtitiwala. Parang laging may tanikala pa rin sa kanyang puso, kahit pa unti-unti na itong kinakalawang. Pagkalipas ng isang linggo, dinala ni Lorenzo si Elena sa isang trauma counselor sa lungsod. Sa una, ayaw ni Elena. Natatakot siyang hukayin ang mga alaala. Ngunit sa tulong ni Lorenzo, napapayag din siya. Hindi ka pwedeng mabuhay sa takot habang buhay, Elena, aniya. Kailangan mong gumaling, kailangan mong matutong lumaban. Habang nakaupo si Elena sa loob ng opisina ng counselor, muling dumaan sa kanyang isip ang gabi ng pagtakas, ang putok ng baril, ang malamig na semento, ang sigaw ng isang lalaking galit, at ang kanyang mga luha habang hawak ang punit na sapatos. Ngunit sa pagkakataong iyon, habang sinusubukan niyang bumalik sa kasaysayan ng sakit, nasa labas ng pintuan si Lorenzo. Hindi para pumasok, kundi para manatili roon, hanggat handa na siyang bumangon. Lumipas ang 2 linggo mula nang simulan ni Elena ang therapy sessions niya sa lungsod. Sa bawat biyahe pabalik sa estate mula sa Maynila, mas lumalalim ang kapahimikan niya. Ngunit unti-unting nagkakaroon ng direksyon ang kanyang mga galaw. Hindi na siya biglang natataranta kapag may doorbell na tumunog. Hindi na siya napapahawak sa dibdib sa bawat malakas na tunog ng pagsara ng pinto. Ngunit may mga gabing hindi pa rin siya makatulog. Alagi siyang pumapaling sa kanan ng kama, laging tinititigan ang kurtina na parang inaabangan kung may aninong darating mula sa labas. Isang madaling araw, nahuli ni Lorenzo si Elena sa veranda ng guest house. Nakatunganga ito sa kawalan. Yakap-yakap ang sarili. Ang mukha nito'y walang luha, pero malinaw ang pagod sa mga mata. Elena? Tawag niya. Dahan-dahang lumapit at naupo sa tabi ng babae. Hindi siya lumingon, pero nagsalita siya ng mahina. Hindi pa rin ako sanay sa katahimikan. Kapag walang ingay, mas malakas ang bulong ng mga alaala. Nagtagal sila sa ganoong posisyon. Walang nagsasalita, pero may damdaming pumupuno sa pagitan nila. Ilang sandali pa ay nilapitan ni Lorenzo si Elena at inilapag sa harap nito ang isang maliit na kahon. Para sa'yo. Hindi ito mamahalin, pero sana makatulong. Binuksan iyon ni Elena, isang maliit na handheld recorder. Kapag hindi ka makatulog, i-record mo lang ang gusto mong sabihin. Para mailabas mo, kahit ako pa ang kausap mo sa recording, walang makakarinig kundi ikaw. Ngumiti si Elena, isang ngiti ng pagunawa. Salamat, Lorenzo.
Ang dami mo nang ginagawa para sa akin. Baka sobra na. Walang sobra sa taong gusto mong gumaling, sagot niya. Ngunit sa gitna ng maliliit na hakbang pasulong, patuloy pa rin ang anino ng nakaraan. Sa isang therapy session, habang tinatanong si Elena tungkol sa pinakamasasakit niyang alaala, bigla itong nag-hyperventilate at hinimatay. Kinailangan siyang dalhin agad sa emergency room. Ayon sa psychiatrist, classic case ng complex PTSD ang nararanasan niya, hindi lang dahil sa pisikal na pananakit, kundi sa mahabang panahon ng psychological abuse na naranasan niya sa kamay ng kanyang dating amo. Pagbalik nila sa estate, mas naging mapagbantay si Lorenzo. Pinatibay niya ang seguridad, hindi para ikulong si Elena, kundi para bigyan siya ng mas malawak na pakiramdam ng kaligtasan. Pinakabit niya ang ilang motion sensors at pinagawa ng mas mataas na gate sa paligid ng guest house. Hindi ba parang sobra na to? Tanong ni Elena habang pinapanood ang mga trabahador. Wala akong pakialam kung isipin ng iba na OA ako. Basta gusto kong maramdaman mong hindi ka na kailanman hahabulin ng takot. Sagot ni Lorenzo. Isang gabi, habang nagsusulat sa kanyang sketchpad, biglang tumigil si Elena. Bumukas ang pinto ng veranda nang hindi siya nakakita ng tao. Bagamat mahina ang ihip ng hangin, naramdaman niyang may kakaiba. Agad siyang tumayo. Binuksan ang ilaw sa labas at nakita ang isang papel na nilagay sa ilalim ng paso. Hindi ito galing sa estate. Ang papel ay sulat kamay. Hindi ka makakatakas sa amin. Alam naming nandyan ka. Bumigat ang dibdib ni Elena. Natigilan siya. Para siyang nanigas sa kinatatayuan. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang papel nang pumasok si Lorenzo mula sa labas. Elena, anong meron? Hindi makapagsalita ang babae. Inabot na lang niya ang papel. Sa pagbasa ni Lorenzo, agad itong tumawag sa kanyang head of security. Double all guards. Palitan ang lahat ng code. I-trace ang pinanggalingan ng papel na to. I want answers in 24 hours. Mariin niyang utos. Bakit nila ako sinusundan pa rin? Mahina at halos humikbing tanong ni Elena. Kasi alam nilang hindi ka na nila kontrolado. Takot sila sa babaeng nakalaya. Sagot ni Lorenzo. Kinabukasan, dinala ni Lorenzo si Elena sa mas secure na guest house. Isang log cabin sa pinakalikod na bahagi ng estate. May sariling perimeter at CCTV system. Dito niya sinigurong walang makakalapit. Habang iniaayos ni Elena ang mga gamit, napansin ni Lorenzo ang isang lumang notebook na pilit nitong tinatago. Nakasuksok ito sa ilalim ng mga damit. Tila ayaw ipakita. Elena, okay lang kung may ayaw kang sabihin. Pero kung may dapat akong malaman para maprotektahan ka, sabihin mo lang. Napahinto si Elena. Tahimik niyang inilabas ang notebook. Pinuklat iyon ni Lorenzo at nakita ang mga pahina ng sketch. Mga mukhang walang mata, mga pader na may kandado, at isang batang babae na nakayuko sa ilalim ng mesa. Dito ko'y binuhos lahat, paliwanag ni Elena. Lahat ng hindi ko masabi, dito ko sinisigaw. Tumingin si Lorenzo sa kanya, mata sa mata. Hindi mo na kailangang sumigaw mag-isa ngayon. Simula noon, mas naging bukas si Elena. Pumayag na siyang makausap ng therapist sa loob ng estate. Nagluto siya paminsan-minsan para kay Lorenzo. At minsan, nag-iiwan siya ng maliit na sketch sa mesa nito bilang pasasalamat. Ngunit habang nagiging mas malapit ang kanilang loob, kapansin-pansin ang panakanakang paglingon ni Elena sa paligid. Laging may kaba sa kanyang kilos. Laging may bahid ng pangamba ang kanyang mga mata. Hindi niya pa rin lubos na mapaniwalaang wala nang humahabol sa kanya. Sa huling therapy session ng linggo, sinabi ng counselor kay Lorenzo, kailangan niyang maramdaman na hindi lang siya ligtas, kailangan niyang maniwalang karapat-dapat siyang mahalin at igalang. At yun ang pinakamatagal niyang pagkakapaniwalaan. Pag-uwi ng dalawa mula sa session, nakaupo sila sa porch habang iniinom ang mainit na tsa. Lorenzo, mahinang tawag ni Elena. Bakit ka nandito pa rin? Hindi mo kailangang bantayan ako araw-araw. May trabaho ka, may negosyo, may ibang responsibilidad ka. Tumingin si Lorenzo sa kanya. Kasi hindi lang responsibilidad ang dahilan ko. May mga sugat kang hindi kita, Elena.
At hindi ko kailangang makita ang mga yon para alagaan ka. Tahimik na napayuko si Elena. Sa tagal ng panahon, ngayon lang niya naramdamang kahit may lamat siya, kaya pa rin siyang yakapin ng buo. Madaling araw na naman. Hindi mapakali si Lorenzo habang pinagmamasdan ang monitor ng security room ng kanyang estate. 3 gabi na mula nang makita nila ang sulat sa ilalim ng paso. At simula noon ay naging mas alerto na ang buong compound. Lahat ng CCTV camera ay online at may motion detection alert. Ngunit sa kabila nito'y tila may bumabagabag pa rin sa dibdib ni Lorenzo. "Sir, may email po kayong natanggap mula sa anonymous sender," sabi ng kanyang IT specialist na si Jomar. Anong laman? Malamig ang boses ni Lorenzo pero kita sa mga mata ang pag-aalala. Binuksan nila ang email. Walang subject, walang sender name. May kalakip lang na isang larawan. Si Elena, kuha mula sa malayo habang nasa veranda ng guest house. At sa ibaba ng larawan, may isang linya ng mensahe. Ibabalik mo siya o kayo ang mawawala. Nanlamig si Lorenzo. Hindi ito simpleng pananakot. Ito ay larawan na kinuha sa mismong loob ng kanyang estate. Ibig sabihin, may nakapasok o may taong pinapasok na hindi niya alam. Tingnan ang logs ng lahat ng dumaan sa gate nitong 3 araw. Utos niya kay Jomar. I-trace ang IP ng nagpadala kahit gumamit pa ng VPN yan. Yes sir. Agad niyang pinuntahan si Elena. 4:00 ng umaga pero gising na ito. Nakaupo sa harap ng salamin. Tila nawalan na naman ng tulog. Marahang kumatop si Lorenzo sa pinto ng log cabin at pumasok ng anyayahan siya ng dalaga. "Elena, may kailangan akong ipakita sa'yo." Maingat na wika ni Lorenzo. Nakita ni Elena ang larawan. Natigilan siya, natahimik, ngunit hindi siya nagulat. Parang inaasahan na niya ito. "Alam kong di sila titigil," mahina niyang sabi. "Alam kong hindi ganon kadali ang pagtakas." "Sino sila, Elena?" tanong ni Lorenzo. "Sabihin mo na sa akin lahat, para alam ko kung sino ang nilalabanan natin." Tumayo si Elena at lumapit sa kanya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Ang totoo, hindi lang isang tao ang pinanggalingan ko. May grupo, isang sindikato na ginagamit ang mga babae para sa iligal na trabaho, mula bahay hanggang escort. Akala mo parang ordinaryong amo, pero sa loob may sistema, pagnanakaw ng pagkatao, pagsira ng dignidad. At ako, isa ako sa mga napasok doon." Hindi makapagsalita si Lorenzo. Nanginginig ang panga niya habang pinipigil ang galit. Ilang segundo ang lumipas bago niya na itanong, "Ano ang kailangan nila sa iyo ngayon?" "Kontrol. Galit sila kasi tumakas ako. Galit sila kasi alam ko ang sistema nila. Takot sila sa sinasabi kong totoo." Napaupo si Lorenzo sa silya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Takala niya'y simpleng pagligtas lang ang kailangang gawin. Hindi niya alam na ang babaeng iniligtas niya sa bangin ay bahagi pala ng isang masalimuot na gulo. "Patawad kung hindi ko agad sinabi. Ayokong madamay ka," dagdag ni Elena. "Huli na para doon," sagot ni Lorenzo. "Dahil kahit hindi mo sabihin, madadamay at madadamay ako dahil nandito ka sa puso ko." Hindi na sumagot si Elena. Napayuko siya at tinakpan ang muka. Tumulo ang ilang luha. Hindi sa takot kundi sa pagkalito kung paano pa niya kayang protektahan ng mga taong mabuti sa kanya. Kinahapunan, muling nagmeeting ang security team ni Lorenzo. Lahat ng access point ng estate ay nireview. Isinara muna ang estate para sa mga outsider. Walang delivery, walang bisita, kahit sino pa ang magpakilala. Lahat ng gates may bagong code. Lahat ng tao background checked. May 2 tao tayong suspendido sa inconsistency ng entry logs. Sabi ni Jomar, papalitan din ang lahat ng route ng transport namin. Wala munang pattern. Hindi niya nais iparamdam na para siyang binabantayan, ngunit halata sa kilos niya ang malasakit. Isang gabi, naglakad si Lorenzo sa bakuran ng log cabin. Napansin niyang nakaupo si Elena sa duyan, nakatanaw sa langit. "May pabor ako," aniya, habang umupo sa tabi nito. "Anong pabor?" tanong ni Elena. "Gusto kong ipagpatuloy natin ang laban.
Hindi ka dapat tumigil sa therapy, pero gusto ko ring masimulan mong pag-usapan to sa iba kung kaya mo na. Hindi mo kailangang itago habang buhay ang istorya mo. Baka may ibang kagaya mong nangangailangan ng lakas. Natahimik si Elena. Pinikit niya ang mga mata at hinarap ang ihip ng hangin. Alam mo bang dati, bawat gabi bago ako matulog, sinasabi ko sa sarili ko na walang sinuman ang maniniwala sa akin, kahit magsumbong ako. Kasi wala akong ID, wala akong pamilya, at wala akong tinig. Pero ngayon, may bumubuo na ng tinig mo, sagot ni Lorenzo. At kung hahayaan mong magsalita ito, baka mas marami pang kaluluwang sugatan ang kumaling. Dahan-dahang tumango si Elena, at sa unang pagkakataon, sa gitna ng panganib at bantang nakakubli sa dilim, may mumunting sinad ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit bago matapos ang gabi, habang pinapatay ni Lorenzo ang ilaw ng veranda ng log cabin, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isa na namang anonymous email. Binuksan niya ito agad. Isang audio recording. Ipinatugtog niya at doon narinig ang isang mabagal, malamig na boses. Wala kayong laban sa amin. Iisa-isahin naming kunin ang lahat ng mahalaga sa inyo. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagpatilag. Pero sa pagdikit ng kanyang palad sa likod ng pintuan ng log cabin, ramdam niya ang tibok ng puso niyang tila tinataya na rin. Hindi para sa negosyo, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa babaeng minsan nakita niyang walang malay sa gilid ng bangin. At ngayon nilalabanan ang mga multo ng gabi na matagal nang gumagapos sa kanya. Lumipas ang ilang linggo, matapos ang serye ng pagbabanta. Sa kabila ng takot at tensyon, nanatili si Elena sa log cabin. Sinamahan ni Lorenzo sa bawat hakbang ng kanyang unti-unting pagbangon. Ang dating mga gabi ng pagkabahala ay napalitan ng tahimik na pagninilay. At ang dating mga araw ng pangamba ay sinimulan na nilang tabunan ng bagong mga alaala. Unti-unti na ring bumabalik ang kulay sa mukha ni Elena. Isang umaga habang abala si Elena sa pag-aayos ng taniman ng damo sa harapan ng kanyang cabin, dumating si Lorenzo na may dalang maliit na basket ng mga buto ng halaman. May dagdag ako para sa mini garden mo, bungad ni Lorenzo, habang ipinapakita ang mga buto ng rosemary, basil at chamomile. Napangiti si Elena. Hindi ka pa rin sumusuko sa paghahardin ko, ha? Kapag sinabi mong gusto mong magtanim ng bagong simula, literal kong tinek yun. Sagot ni Lorenzo sabay ngiti rin. Naghalo ang katahimikan at kilig sa hangin habang sabay nilang isinuksok sa lupa ang mga binhi. Hindi na sila katulad ng dati. Hindi na banyaga sa isa't isa. May pagtingin na sa pagitan ng mga salita. May kumpiyansa na sa bawat pagtitig. Hindi rin nagtagal ay naging mas bukas si Elena tungkol sa kanyang nakaraan. Sa tulong ng therapy at pagmamalasakit ni Lorenzo, nagsimula siyang sumulat ng journal. Laman nito ang mga alaala na dati ay pinipilit niyang limutin at ngayon ay sinisikap niyang harapin. Ginagawa niya itong mga kwento, tula at minsan ay sketch. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang mesa sa porch, ipinabasa niya kay Lorenzo ang isa sa kanyang isinulat. Para sa batang nakalimutan ang pamagat. Ani Elena habang iniabot ang journal. Kwento ito ng isang batang babae na palaging pinapalampas sa listahan ng attendance, sa birthday ng amo, sa pamana. Isang batang sinanay na manahimik. Tahimik na binasa ni Lorenzo ang bawat linya. Wala siyang sinabi agad. Nang matapos, tinapik niya ang kamay ni Elena at marahang hinawakan ito. May isa mang bagay na sigurado ako, Anya. Ikaw ang pinaka natatanda sa akin ngayon. Hindi kita makakalimutan. Nagkatitigan sila, tahimik lang. Ngunit puno ng damdaming hindi kailangang isatinig. Sa gabing iyon, hindi nila binanggit ang pag-ibig. Ngunit sa bawat pagkislap ng mata, sa bawat ngiting marahan at paghawak sa kamay, alam nilang kapwa nila ito nararamdaman. Sa kabilang dako, patuloy namang gumagalaw si Lorenzo para sa legal na pag-aayos ng dokumento ni Elena. Kinausap niya ang matagal na niyang kaibigang abogado na si Attorney Karen Malari upang silipin ang posibilidad ng pagkakaroon ni Elena ng bagong legal identity. Kung hindi siya makakuha ng existing birth record, kailangan nating magsimula sa ilalim ng foundling status
Paliwanag ni Attorney Karen sa meeting nila. Gagawin ko ang lahat, sagot ni Lorenzo. Basta maibalik lang ang dignidad niya. May panganib. Kapag nailabas siya sa gobyerno, baka mahalungkat ang nakaraan. Pwedeng makuha ang records ng shelter o kung saan man siya lumaki. Ikaw na ang bahala sa legal na aspeto. Ako na sa proteksyon, sagot ni Lorenzo. Ilang linggo pa ang lumipas sa isang simpleng tamhalian sa main house. Inanyayahan ni Lorenzo si Elena kasama ang ilan sa mga bata na scholar ng kanyang foundation. Hindi inaasahan ni Elena ang pakiramdam na muli siyang parte ng isang maliit na komunidad. Ma'am Elena, kayo po ba ang nag-drawing nung painting sa hallway? Tanong ng isang batang babae na scholar. Tumango siya. Oo, para yun sa lahat ng batang nangangarap. Ang galing niyo po. Gusto ko rin pong matutong gumuhit. Tuturuan kita, sagot ni Elena, sabay ngiti. Nagulat si Lorenzo sa pagkahangiti ni Elena. Mas bukas, mas buhay, mas malaya. Wala na roon ang lungkot na dati laging nakaukit sa kanyang mukha. Sa gabing iyon, habang naglalakad-lakad si Lorenzo at Elena sa ilalim ng mga punong pine, huminto sila sa gilid ng lawa sa loob ng estate. Lorenzo, wika ni Elena, alam mo bang ilang taon na akong hindi nagtitiwala sa kahit sinong lalaki? Tumingin si Lorenzo sa kanya. Tila nag-aabang ng kasunod. Pero sa'yo, hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero parang hindi ko na kayang hindi magtiwala. Hindi agad sumagot si Lorenzo. Tumango lang siya, dahan-dahang inilagay ang isang palad sa balikat ni Elena. Hindi ko kailangan malaman ang eksaktong araw. Ang mahalaga, narito ka na ngayon. At kung sakaling handa ka na, nandito rin ako. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, wala nang takot sa titig ni Elena. Wala na ring pangamba kay Lorenzo. Ang naiwan na lang ay ang tila katahimikan na sa wakas ay nagbigay ng kapayapaan sa kanilang pareho. Isang halik ang dahan-dahang idinapo ni Lorenzo sa noo ni Elena. Hindi iyon halik ng pag-aangkin, kundi halik ng paggalang. Sa isang pusong sugatan pero hindi sumuko. Habang muling nag-aayos ng mga papeles si Attorney Karen, tinawagan niya si Lorenzo. May kailangan kang malaman, aniya. May lumang record akong nakita. Isang shelter sa Batangas. May batang babaeng itinuring na unknown. At may codename na Ede Luna. Napatingin si Lorenzo sa kalendaryo. August 4th, ang petsa ng pagkakatagpo nila ni Elena. Padalhan mo ako ng kopya, sagot niya. Maaring iyon na ang simula ng pagbawi niya sa pagkatao niya. At sa bawat hakbang ng prosesong iyon, isang bagay ang hindi nila namalayang nabuo. Isang relasyong lumalagong walang pilit, walang pangako, pero puno ng pag-asa. Dahil minsan, ang pinakamatinding pagmamahal ay hindi kailangang ipagsigawan. Minsan, sapat na ang presensyang hindi umaalis sa tabi mo sa panahong ikaw ang pinakawasak. Mainit ang araw sa sagada nang yayain ni Elena si Lorenzo na lumakad sa kagubatan sa likod ng kanilang estate. Hindi ito normal na ginagawa ng dalaga. Kadalasan, siya'y tahimik lamang sa paligid ng guest house, hindi lumalayo nang walang kasamang tauhan ni Lorenzo. Kaya't nang mag-aya ito ng lakad, lalo na patungo sa isang di pamilyar na lugar, ay agad napansin ni Lorenzo ang kakaiba. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Lorenzo habang suot ang simpleng puting polo at rubber shoes. Bit-bit niya ang isang backpack na may tubig, first aid kit at flashlight. May gusto lang akong ipakita. May lugar akong tinutuluyan dati bago mo ako nakita sa bangin. Sagot ni Elena, walang suot na makeup, naka-ponytail lang at simpleng blouse at cargo pants. Tahimik ang unang bahagi ng paglalakad nila. Naririnig lang ang hampas ng hangin sa mga puno, ang langit-ngit ng mga tuyong sanga sa ilalim ng kanilang mga paa, at paminsan-minsan ang huni ng mga ibon. Habang tumatagal ang hakbang, mas nararamdaman ni Lorenzo ang pagbigat ng hangin sa paligid. Elena, sigurado ka ba na gusto mong bumalik sa lugar na ito? Tanong niya. Tumango si Elena. Oo, kailangan kong harapin ito para sa sarili ko. Makalipas ang halos 40 minutong paglalakad sa madamong daan, huminto sila sa tapat ng isang maliit at tagong kuweba na natatakpan ng makakapal na baging.
May bakas ng lumang tent at sira-sirang backpack sa gilid. May ilang basag na lata ng sardinas at boteng plastik. Dito ako nagtago noong mga huling araw bago ako nahulog sa bangin. Mahina at mabigat ang tinig ni Elena. Ako lang at ang takot ko. Lumapit si Lorenzo sa mga gamit. "Matagal ka bang dito tumira?" "5 gabi," sagot ni Elena habang iniikot ang mga mata sa paligid. "Gabi-gabi akong nilalamig. Walang maayos na pagkain at palaging may kaba kung may aabutan akong humahabol." Pero sa kabila niyon, dito ko rin unang naramdaman na ako pa pala'y may lakas. Kasi kahit takot, hindi ako bumalik. May pahapyaw na pagngiti si Elena habang hinukay sa ilalim ng isang lumang kahoy ang isang plastik na balot. Maingat niya itong binuksan at inilabas ang isang photo album. Luma, maruruming pahina at maraming bahagi ang basa. "Mga natira sa bahay ampunan," ani Elena. "Pilit kong iniligtas to bago nila sunugin lahat ng gamit ko." Binuklat niya ito. Sa isang pahina, may larawan ng isang batang babae, 7 o 8 taong gulang, may mahabang buhok at may maliit na nunal sa ilalim ng kayuwang mata. "Ako yan, siguro mga 8 taon ako noon." Tumango si Lorenzo habang pinagmamasdan ang retrato. May sulat sa likod, dagdag ni Elena, "E. De Luna, Shelter Record Number 345. Hindi ko alam kung pangalan ko talaga yan, pero yan ang unang pagkataong inangkin ko." Ibinaba niya ang album at tinanggal ang scarf sa kanyang likod. Tumalikod siya kay Lorenzo at itinaas ang blouse na tumatakip sa gitnang bahagi ng kanyang likod. Doon, kitang-kita ang isang marka, isang mala tattoo na hugis bituin na may 3 linya sa paligid. "Bakit may ganyan?" tanong ni Lorenzo, natigilan sa nakita. "Tattoo nila, marka ng mga pag-aari nila sa sindikato. Ang may ganitong marka ay mga batang hindi dokumentado, walang pamilya at madaling iligaw sa sistema. Isa itong code para sa black registry nila." Hindi makapagsalita si Lorenzo. Hindi dahil sa marka, kundi sa bigat ng katotohanan sa likod nito. "Gusto kong sirain ang kahulugan ng markang ito." Pagpapatuloy ni Elena, "Hindi na ito tandaan ng pagkaalipin. Gagawin kong paalala na kahit sinubukang burahin ang pagkatao ko, hindi nila ako nawala." Lumapit si Lorenzo at dahan-dahang ibinaba ang damit ni Elena. Walang salita. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito at marahang pinisil. "Hindi ka na kailanman mawawala, hindi habang nandito ako." Muling natahimik ang paligid. Bumigat ang simoy ng hangin. Ngunit sa katahimikan, may tinig sa pagitan ng kanilang mga mata. Isang unti-unting lumalalim na ugnayan. Pagbalik nila sa estate, agad na inireport ni Lorenzo kay ating Karen ang natagpo ang photo album. Ipinasa niya ang mga scanned copies nito, pati na ang larawan ng tattoo at shelter number. "Ang code na yan," wika ni Karen sa video call, "may kaparehong record sa isang lumang kaso ng missing children mula sa isang private shelter sa Batangas. Pero hindi pa tayo sigurado kung anong papel mo roon." "Hanapin mo kahit matagal," sagot ni Lorenzo. "Ito na ang huling piraso ng totoong pagkatao niya." May inaasahan din akong affidavit mula sa dating worker ng shelter. Nasa ibang bansa na siya ngayon. Pero nagsimulang magsalita noong lumabas ang mga articles tungkol sa sindikato. Lorenzo na pailing. Hindi na ito basta tulong lang. Ito na ang laban para sa buhay niya. Samantala, si Elena ay nagsimulang muling gumuhit. Sa kanyang silid, makikita ang mga sketch ng babae sa kuweba, batang nakatingin sa buwan, at isang bagong larawan. Isang babae na may marka sa likod, ngunit ang mukha'y matatag, nakangiti at may hawak na ilaw sa kamay. At sa ilalim ng larawan, ang pamagat, "Dito ako nagsimula." Doon nagsimulang umusbong ang bagong pagkatao ni Elena. Hindi bilang biktima, hindi bilang pag-aari ng nakaraan, kundi bilang babae na handa ng lumaban, magpatawad at magmahal muli. At si Lorenzo, siya ang saksi at kasabay ng bawat hakbang ng pagbawi. Ilang araw matapos ang pagbisita ni na Lorenzo at Elena sa lumang kuweba, isang tila ordinaryong hapon ang biglang nauwi sa pensyon. Habang nagpapahinga si Elena sa veranda ng log cabin at nagpipinta ng tanawin, narinig niya ang ilang tunog ng yabag sa damuhan. Mabilis, mabigat, at hindi pamilyar. Sa kanyang pagkabigla,
Agad siyang tumayo at sumilip sa paligid. Wala siyang nakita sa una, ngunit maya-maya lang ay may sumulpot na dalawang lalaking nakasuot ng dark jackets at itim na maskara. May dalang baril ang isa at ang isa naman ay may hawak na malaking bag. Tahimik lang, sumama ka sa amin. Malamig na pinig ng isa habang tinutok ang baril sa kanya. Napalunok si Elena. Nanghina ang kanyang tuhod pero nanatili siyang nakatayo. Wala akong utang. Wala na akong koneksyon sa inyo. Nanginginig ang boses niya, ngunit pilit pa rin niyang inangat ang kanyang tingin. Hindi ikaw ang pinoproblema namin. Ang problema mo, masyado kang naging matunog at may kasama ka pang bilyonaryo. Ang utos ng amo, ibalik ka, patayin siya. Aninang isa pa. Pero bago pa makalapit ang isa sa kanila, biglang nagsirena ang alarm system ng estate. Ilang segundo lang, nagsidatingan ang mga security personnel mula sa 4 na sulok ng compound. Nagkabarilan, nagkagulo, pinilit ng 2 lalaki na makatakas sa kagubatan sa likuran ng log cabin. Elena, sigaw ni Lorenzo na dumating sakay ng itim na SUV, sabay labas ng kotse at takbo papunta sa dalaga. Yakap agad niya ito nang makita habang nanginginig at luhaan si Elena sa gilid ng hagdan. Akala ko tapos na to, bulong ni Elena habang umiiyak sa balikat ni Lorenzo. Hindi pa, pero hindi ka nag-iisa. Hindi na tayo magpapaunaan ng kadiliman. Tayo ang lalaban, mariing sagot ni Lorenzo. Agad nilang isinailalim ang estate sa lockdown. Inilipat si Elena sa mas secure na bahay sa loob ng compound. Isang lugar na may reinforced glass, bulletproof doors, at sariling command center na konektado sa police outpost ng buong barangay. Kinabukasan, nakipag-ugnayan na si Lorenzo sa kanyang mga koneksyon sa gobyerno. Ipinatawag niya ang isang confidential meeting kasama ang ilang opisyal mula sa PNP, NBI at isang senador na matagal na niyang kaibigan sa advokasya ng anti-human trafficking. May mga pangalan na akong pwedeng ibigay, ani Elena habang hawak ang kanyang journal. Mga lalaking nang abuso sa akin, mga babaeng sangkot sa operasyon. May mga lugar na pinagtataguan nila. Sigurado ka ba? Tanong ng isang NBI officer. Kapag lumabas ka, hindi ka na matatahimik. Hindi ito simpleng kasong legal, buhay mo ang kapalit. Tumango si Elena. Mas matagal akong walang buhay nung nasa loob pa ako ng hawla nila. Mas pipiliin kong mabuhay na may banta kaysa mabuhay sa takot habang buhay. Tinanggap ng NBI ang testimonya ni Elena. Sinimulan ang surveillance operations laban sa mga pinangalanan niyang individual. Kasabay nito, naglabas ng opisyal na pahayag ang Villarica Foundation ukol sa isang anonymous survivor na tutulong sa pagbuwag ng isang sindikatong bumibiktima ng kababaihan at kabataan. Wala pang isang linggo, nagsimulang bumaliktad ang ilang miyembro ng sindikato. Isang babaeng recruiter sa Taguig ang nahulu at agad umamin. Ayon sa kanya, si Elena raw ay high-value target noon pa man dahil hindi ito nagrereklamo at madaling i-mold. Nang ito'y tumakas, inakala nilang matutunaw lang ito sa sistema. Pero hindi nila inakalang mabubuhay ito. At lalong hindi nila inakalang may isang bilyonaryo ang magiging kakampi nito. Samantala, sa estate, mas pinagbuklod ang relasyon nina Lorenzo at Elena. Habang tinututukan nila ang operasyon, sabay rin silang dumadaan sa emosyonal na proseso ng paglilinis ng nakaraan. Bakit mo pa ako tinutulungan ng ganito? Minsang tanong ni Elena habang sabay silang kumakain ng agahan. Tumingin si Lorenzo. Seryoso ang mukha. Dahil sa lahat ng taong sinubukang buwagin ka, gusto kong maging isa sa mga taong bubuo sa iyo. Napaluha si Elena, ngunit hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng unti-unting paghilom. Hindi niya kailanman inakalang ang isang taong tulad ni Lorenzo na may sarili ng sugat at hinanakit ay siya pang magiging sandalan niya. Sa kalagitnaan ng operasyon ng mga awtoridad, may natanggap na balita si Lorenzo. Isa sa mga pinakapinuno ng sindikato ay nahanap sa isang private villa sa Pampanga. Agad itong ni-raid ng task force. Na-recover ang maraming fake IDs,
mga record ng ilegal na transaksyon at isang buong digital archive ng mga batang ginamit sa mga operasyon. Isinama sa case file ang marka sa likod ni Elena bilang ebidensya ng branded control ng sindikato. At dahil dito, nagsimulang tumanggap ng mga ulat ang foundation, mga kababaihang may kaparehong marka na ngayoy naglalakas loob na ring lumabas. Hindi lang pala ako, bulong ni Elena habang hawak ang isang sulat ng isang babaeng dating biktima rin. Tingnan mo ang ginawa mo, wika ni Lorenzo. Ikaw ang simula ng alon at sa gitna ng gulo. Hindi na lang kaligtasan ang isinusugal ni Lorenzo. Isinusuko na rin niya ang kanyang puso. Isang pusong matagal nang nanahimik, ngunit ngayoy muling tumitibok para sa isang babaeng minsang walang pangalan, walang boses at halos walang pagkatao. Ngunit ngayon, may pangalan na siyang ipinaglalaban, may tinig na siyang pinakikinggan, at higit sa lahat, may pag-ibig na siyang pilit inaabot kahit sa dilim ng panganib, dahil alam niyang sa dulo nito, may liwanag para sa kanilang dalawa. 3 buwan matapos pumutok sa media ang operasyon laban sa sindikatong responsable sa pagdukot at pang-aabuso sa mga batang babae, naging abala ang Villarica Estate hindi sa negosyo, kundi sa panprotekta at pagsuporta sa mga lumalantad na biktima. Marami sa kanila ang pinapadalhan ng legal aid, therapy assistance at tulong para makapagsimula muli. Ngunit higit sa lahat, isa si Elena sa pinakatinitingalang lakas ng kilusan. At dahil sa lumalaking epekto ng kanyang paninindigan, napagdesisyonan ni Lorenzo at Elena na bumalik pansamantala sa Maynila. Hindi para sa kasiyahan, kundi para sa layunin. Ibalik ang tunay na pagkakakilanlan ni Elena at dalhin sa hustisya ang mga natitirang personalidad sa likod ng sindikato. Handa ka na ba? Tanong ni Lorenzo habang sinusuri ang seatbelt ni Elena sa loob ng pribadong sasakyan na maghahatid sa kanila sa private jet papuntang Metro Manila. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa, pero alam kong kailangan ko itong harapin. Sagot ni Elena, suot ang dark green na blouse at black slacks. Hindi para magpaka-powerful, kundi para maramdaman niyang hindi na siya ang babaeng tinatago sa dilim. Sa kanilang paglapag sa Villamor Air Base, hindi dumiretso sa mansyon si Lorenzo gaya ng nakasanayang noong siya'y aktibong CEO. Sa halip, tumuloy sila sa isang ligtas na bahay sa loob ng Ayala Alabang, isang compound na may sariling security team at CCTV monitoring system. Bago pa man makarating si Elena, nauna nang nagtrabaho ang legal team ni Lorenzo para ikonekta ang shelter record na natagpuan nila sa Batangas. Gamit ang photo album, tattoo verification at testimonya ng isang dating shelter employee na lumipad pa mula Canada, napatunayan sa dokumento at ebidensya na si Elena De Luna ay dating nawawalang bata mula sa isang kaso noong 1999 na hindi kailanman naisara. Bihira itong mangyari, ani Attorney Karen sa kanilang pulong, na makuha natin ang ganoong klaseng continuity ng record at dahil dito, maaari ka nang bigyan ng bagong birth certificate. Tila napahawak sa dibdib si Elena. Hindi niya inaasahang makukuha niya muli ang bagay na matagal na ipinagkait sa kanya. Isang pangalan na legal, isang pagkakakilanlan na hindi nakatali sa takot kundi sa katotohanan. Kung ganon, bulong niya, pwede na ako maging ako. Hindi ka kailanmang tumigil na maging ikaw, Elena, sagot ni Lorenzo habang nakatitig sa kanya. Ang kaibahan lang ngayon, may batas ng kumikilala sa'yo. Sa parehong linggo, natanggap nila ang opisyal na papel mula sa PSA. Nakarehistro si Elena De Luna bilang isang natural-born citizen na may provisional record ng pagiging ward of the state. Kasabay nito, nagsimula na ring lumutang ang pangalan ni Congressman Lorenzo Lirio sa kanilang mga dokumento, isang kilalang politiko na ngayoy nasa gitna ng kampanya para sa Senado. Sa pananaliksik ng legal team ni Lorenzo, napag-alaman na si Congressman Lirio ay isa sa mga pinansyal na suporter ng institusyon kung saan galing si Elena. Ayon sa mga dating empleyado, siya raw ang nag-sponsor sa programang nagre-recruit ng household workers mula sa shelter, na karamihan ay hindi na nakikita pagkaraan ng ilang buwan. Gusto mong ituluto?
Tanong ni Lorenzo habang hawak ang mga dokumento. Kung sakaling totoo ang koneksyon ni Lirio sa pagkawala mo, maaaring siya ang dahilan kung bakit ka napunta sa impyerno. Tumango si Elena. Kung siya nga ang dahilan, mas lalo kung kailangang harapin ito. Naging abala ang mga sumunod na araw sa paghahanda ng affidavit ni Elena. Nakalista ang mga pangalan, mga lugar at detalyeng naaayon sa kanyang journal at therapy logs. Nagbigay rin siya ng sworn testimony sa isang closed-door session kasama ang NBI. Habang abala si Elena sa legal proceedings, si Lorenzo naman ay palihim na nakipagkita sa mga kaibigan niyang mamamahayag para isulat ang istorya ng Jane Doe ng Sagada. Hindi niya pinangalanan si Elena, ngunit sapat ang detalye upang umalingaw ang kwento sa social media at primetime news. Naging laman ng headlines, survivor ng sindikato nagbigay ng ebidensya laban sa isang matataas na opisyal. Pagkatapos ng 2 araw, hindi na mapigilan ni Congressman Lirio ang magsalita. Sa kanyang press conference, mariin niyang itinanggi ang alegasyon. Wala akong kinalaman sa anumang iligal na aktibidad. Isa akong taga-suporta ng mga shelter na nagbibigay ng kabuhayan sa mga nawawalang bata. Lahat ng ito ay paninira lamang. Pero hindi pa natatapos ang pahayag. Isang video ang inilabas ng investigative media team ni Lorenzo. Interview ng isang dating staff ng shelter na nagpapatunay na may espesyal na delivery list na pinapadala direkta sa tanggapan ni Lirio. Napanood ito ni Elena habang nakaupo sa sofa kasama si Lorenzo. Tahimik lang siya. Ang kamay niyang dati palaging nangingingig ay mahigpit ngayong nakahawak sa papel ng kanyang pagkatao. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na siya ang matatakot sa pangalan ko, wika ni Elena, halos pabulong, ngunit matatag. Maya-maya, tinawagan siya ng kanyang abogado. Elena, handa ka na bang harapin siya sa korte? Hindi siya nagdalawang isip. Oo, wala nang atrasan. Sa pagtatapos ng linggong iyon, inihay ng opisyal na kaso laban kay Congressman Lirio para sa obstruction of justice, conspiracy to human trafficking at endangerment of minors. Tinanggap ng korte ang testimonya ni Elena at pinayagan siyang magsalita sa susunod na preliminary hearing. Habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, suot ang dark blue dress na pinili niya mismo para sa araw ng kanyang testimonya, sinabi ni Elena kay Lorenzo, "Dati, kapag tumingin ako sa sarili ko sa salamin, ang nakikita ko lang ay babae sa likod ng kadiliman. Ngayon, nakikita ko na ang sarili kong totoo." Lumapit si Lorenzo, tiningnan siya sa mga mata at banayad na inilapat ang kanyang palad sa pinski ni Elena. "Hindi lang ikaw ang nakikita sa'yo. Ako rin." At sa pagsikat ng araw kinabukasan, sabay silang pumasok sa korte. Hindi bilang biktima at tagapagligtas, kundi bilang 2 taong parehong pinili ang katotohanan. Kahit masakit, kahit delikado. Dahil sa dulo ng lahat, wala nang mas makapangyarihan pa sa isang babaeng handang panindigan ang kanyang pangalan. Mainit ang araw ng hearing. Sa loob ng bulwagan ng korte ay nagtitipon ang mga abogado, opisyal mula sa NBI, media personnel na nasa labas lamang ng compound, at mga piling witness. Ngunit ang lahat ng mata ay unti-unting lumingon sa pagbukas ng pinto. Naroon si Elena, nakasuot ng simple ngunit eleganteng dark blue na bestida, walang kolorete sa mukha at nakataas ang buhok. Tahimik lang siyang naglakad papasok, ngunit dama sa bawat hakbang ang bigat at lakas ng kanyang paninindigan. Kasunod niya si Lorenzo, tahimik lamang ngunit laging alerto. Hawak niya ang balikat ni Elena habang tinatahak ang gitna ng courtroom. Sa harap ay naroon ang taong matagal na niyang gustong makaharap, si Congressman Lorenzo Lirio. Matikas pa rin ang tindig ng politiko. Maayos ang kanyang suot na itim na Amerikana at tila ba hindi man lang siya apektado ng mga paratang. Sa katunayan, nang masulyapan niya si Elena, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit hindi umubra iyon sa dalaga. Ang dating batang tinatakot ay hindi na matitinag na yon. Hindi na siya takot. Hindi na siya alipin.
Nang magsimula ang pagdinig, tinawag ang pangalan ni Elena upang tumestigo. Pakisabi ang buong pangalan, wika ng clerk of court. Elena de Luna, sagot ng dalaga. Anong relasyon mo sa akusado? Mula sa kanyang kinauupuan, tumingin si Elena kay Congressman Lirio. Sandaling katahimikan bago siya sumagot. Ako po ang batang itinapon niya sa sistema. Ako ang batang pinilit niyang burahin para hindi masira ang pangalan niya. Napatingin si Lirio, halatang nawala ng kontrol sa sarili sa pagkapahiya. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang testimonya ni Elena. 2 dekada akong walang pagkakakilanlan. Ginawa akong kasambahay, ginamit ng mga amo, sinaktan at itinago sa mundo. Pero hindi lang ako ang naging biktima. Marami pa kaming babae na pinatahimik, pinalimot at ginawang anino para lang lumakas ang impluensya ng isang katulad niya. Ipinakita rin sa korte ang birth certificate ni Elena na may partial parental data. Isa sa mga piraso ng impormasyon ay may kinalaman sa apelyido ng ina, ngunit walang nakarehistrong pangalan ng ama. Gayunman, idinagdag ng abogado ni Elena na mayroon silang affidavit mula sa isang dating nurse na nagpapatunay na si Congressman Lirio, ang ama ng batang isinilang sa shelter ng panahong iyon. Lalo pang uminit ang tensyon sa loob ng korte nang banggitin ng defense team na peke ang dokumento ni Elena at isa lang daw itong kabit ng isang dating tauhan na ngayon ay naghihiganti dahil iniwan at hindi sinuportahan. Iyan pong babae na yan, kilala sa loob ng mga shelter bilang palaban, mahilig man sinungaling at ginagamit lang ang kanyang istorya para makakuha ng simpatiya, mariing sagot ng kampo ni Lirio. Tumaas ang boses ng abogado ni Elena, sabay lapag ng isang folder sa mesa. Narito po ang DNA result na nakuha mula sa lumang sipi ng medical record ni Elena at ng yumaong asawa ni Congressman Lirio. Tumutugma ang kanilang mitochondrial DNA na nagpapatunay na si Elena ay anak ng asawa ni Lirio at posibleng siya rin mismo ang ama. Namilog ang mga mata ng lahat. Tumahimik ang buong silid at unang beses na nawala ang kayabangan sa mukha ni Lirio. Wala kang karapatan, singhal ni Lirio kay Elena habang tinatakpan ng mga abogado niya ang mikropono. Wala akong karapatan dahil hindi mo ako tinuring na anak. Pero ngayon, wala ka ng karapatang patahimikin ako. Sagot ni Elena, buong tapang. Sa labas ng korte, hindi na mapigilan ng media. Lalo pang umigting ang interes ng publiko sa kaso nang ilabas ang impormasyon ukol sa DNA result. Pati na rin ang mga retrato mula sa lumang shelter kung saan makikita ang batang Elena na kasama ng ilang miyembro ng staff. Kinagabihan, sabay na nanood si Lorenzo at Elena ng balita habang kumakain ng hapunan sa safe house. Nang lumapit si Elena de Luna sa hukuman, hindi lang siya nagsalita para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng kababaihang matagal nang pinatahimik ng sistemang dapat sanay sumasagip sa kanila. Binasa ni Lorenzo mula sa isang news article online. Elena, dagdag pa niya, nagsisimula ng magbago ang ihip ng hangin. Pero dapat mong malaman, hindi pa tapos ang laban. Tumango ang dalaga. Alam ko, at kahit manalo ako sa kaso, hindi nito mabubura ang lahat ng sugat. Pero siguro kahit kaunti, makakatulong to para hindi na maulit sa iba. Pumuntong hininga si Lorenzo. Pipilitin pa rin nilang sirain ka, Elena. At ako, madadamay rin. Handa ka ba talaga sa gulong to? Tanong ni Elena, baka sa mukha ang pag-aalala. Matagal na akong handa, sagot niya. Pero ngayon lang ako naging sigurado kung bakit ko ito kailangang tahakin. Dahil sa'yo. Kinabukasan, sa kabila ng mga pagbabanta at mapanirang post sa social media, tumanggap si Elena ng imbitasyon mula sa isang human rights group upang magsalita sa isang forum. Laman ng imbitasyon ang pagnanais na marinig ang kanyang boses bilang isang inspirasyon, hindi bilang biktima. Sa harap ng ilang daang kabataan, health workers at women advocates, tumayo si Elena sa entablado. Walang makeup, suot lamang ang puting blusa at itim na palda. Hawak niya ang microphone at ang kanyang tinig ay marahan ngunit matatag. Ang pangalan ko ay Elena de Luna at ako ay isang taong minsan nang itinuring na hindi totoo.
Pero ngayon, narito ako, hindi para humingi ng awa, kundi para ipaalala sa inyong lahat na ang katahimikan ay hindi katapusan. Na sa kabila ng pagkabura, may pagkakataong mabuo muli. Pumalakpak ang lahat. Isa-isang tumayo ang mga tao at lumapit sa kanya ang ilang kababaihan, yakap ang kani-kanilang istorya na tila ngayon lang nila muling napanghawakan. Sa isang tabi ng entablado, nakatayo si Lorenzo. Hindi siya lumapit, hindi siya nagpakilala, pero sa kanyang mga mata, nandoon ang pinakatapat na pagsaludo, hindi sa isang babaeng iniligtas niya mula sa bangin, kundi sa isang babaeng ngayoy marunong ng lumipad. Mabilis kumalat sa buong bansa ang video ng talumpati ni Elena sa Human Rights Forum. Sa loob lamang ng 3 araw, umabot ito sa halos 1 milyong views online. Nagtrending sa Twitter ang hashtag na #ElenaDeLuna at maraming mga biktima ng pang-aabuso ang nagsimulang lumantad. Para sa karamihan, si Elena ay naging simbolo ng lakas, ang boses ng mga itinago, tinakpan at pinatahimik. Ngunit hindi natuwa ang lahat. Sa ika-5 araw matapos ang forum, 1 araw bago ang ika-2 court hearing, inaresto si Elena ng pulisya. Isinampa laban sa kanya ang kasong attempted fraud, pagtepeke ng legal identity at obstruction of justice. Lahat ay isinampa ng kampo ni Congressman Lirio. Hindi makapaniwala si Lorenzo nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang abogado. Dinala siya sa city jail, hindi sa regular holding facility. Mabilis ang utos, mukhang may impluwensyang gumalaw. Wala nang inaksayang oras si Lorenzo. Agad siyang nagtungo sa istasyon kasama si Attorney Karen. Pagdating doon, nakita niyang si Elena ay nakakulong sa isang malamig na selda, nakaupo sa sahig at nakasandal sa pader. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mukha ay walang luha. "Elena!" sigaw ni Lorenzo habang lumapit sa rehas. "Anong ginagawa nila sa'yo?" "Okay lang ako," mahina niyang tugon. "Hindi ako guguho, Lorenzo. Hindi na tulad ng dati. Hindi ka dapat nandito. Hindi mo kasalanan to. Sabi ko na, lalaban sila ng marumi," bulong ni Elena habang tumiting sa kanya. "Pero hindi ako lalabanan ng sistema sa pamamagitan ng takot. Lalabanan ko sila sa katotohanan." Inabot ni Lorenzo ang kamay niya sa pagitan ng rehas at marahan itong hinawakan ni Elena. Hindi niya kailanman inakalang dadating muli sa punto ng kanyang buhay na muli siyang mawawala. Ngunit sa pagkakataong ito, may humahawak sa kanya mula sa kabilang panig. At ang hawak na iyon, matibay, totoo, at buo. Sa sumunod na araw, naglabas ang legal team ni Lorenzo ng isang counter affidavit. Sinasabing ang mga paratang kay Elena ay walang sapat na basehan. Sinamahan nila ito ng video recordings ng press conference ni Lirio, kung saan ininsulto nito si Elena at tinawag na impostor. Kasabay nito, isinampa rin ng foundation ni Lorenzo ang kasong malicious prosecution laban sa kampo ng politiko. Ngunit sa loob ng husgado, hindi naging madali ang lahat. Sa pagbubukas ng pangalawang hearing, piniresenta ng kampo ni Lirio ang isang kasambahay na umaming dating kasama ni Elena sa shelter. Ayon sa kanya, matagal nang nagpapanggap si Elena bilang anak ng yumaong asawa ni Congressman. Ginamit lang niya ang resemblance para makakuha ng simpatiya. Tumahimik si Elena sa loob ng korte. Hindi niya kilala ang babaeng nagsalita. Hindi man lang niya matandaan kung kailan niya ito nakita sa shelter. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo ang abogado niya at ipinasok ang ebidensya ng surveillance footage. Isang video kung saan ang parehong babae ay binabayaran ng isang lalaki na konektado sa kampanya ni Lirio. "Ang witness niyo po ay binayaran para magsinungaling," wika ni Attorney Karen habang ipinapakita ang video sa screen ng korte. At narito ang bank records na nagpapatunay sa mismong araw ng kanyang sworn statement. Nakatanggap siya ng halagang 300,000 pesos mula sa personal assistant ni Congressman Lirio. Pumutok ang tensyon sa loob ng silid. Humiyaw ang kabilang kampo at ilang miyembro ng media na naroroon ay nagsimulang magsulat ng real-time updates. Habang gulo sa loob ng husgado, dahan-dahang tumayo si Elena at lumapit sa witness stand.
Maaaring hindi ako lumapi sa pangalan ko. Maaaring wala akong birth certificate na kumpleto sa lahat ng detalye, pero ang hindi maitatanggi ng sinuman ay ang marka sa likod ko, ang sugat sa katawan ko, at ang istoryang dala ko. Hindi ako imbento, buhay ako, at pagod na akong patunayan yan sa mga taong takot sa katotohanan. Tumayo ang judge at nagdeklara ng recess. Sa labas ng korte, umaapaw ang media. Ngunit hindi na nagtago si Elena. Sa halip, hinarap niya ang kamera. Ako si Elena de Luna. At sa lahat ng kagaya kong tinanggalan ng poses, hindi na tayo tatahimik. Habang pinapanood ito ni Congressman Lirio mula sa kanyang opisina, hindi niya natigilan ang pagsigaw. Binato niya ang laptop sa mesa. Wala siyang karapatan. Hindi siya anak ko. Sir, mas mabuting maghinay-hinay kayo. Wika ng kanyang chief of staff. Lahat ng kamera nakatutok sa inyo ngayon. Masyado nang mainit ang pangalan ni Elena. Kinagabihan, nagkaroon ng impormal na pulong si Lorenzo sa mga kasamang abogado. Ipinasya nila na oras na para buuin ang buong kaso laban kay Lirio. Hindi na lang bilang ama ni Elena, kundi bilang pinuno ng isang cover-up na umabot ng mahigit 20 taon. Pagod na rin ang bayan sa mga politikong ganito, ani Attorney Karen. Ngunit kung kaya nating tapusin ang kwento ni Elena sa hustisya, baka magsimula rin tayong baguhin ang sistema. Pagbalik ni Elena sa safe house matapos ang hearing, nadatnan niya si Lorenzo sa porch, nakatanaw sa gabi. Pasensya ka na, wika ni Elena habang umupo sa tabi niya. Pilit kitang isinasama sa gulo ko. Hindi mo ko isinama. Pinili kong sumama, sagot ni Lorenzo habang hinahaplos ang kanyang kamay. At kung uulitin man ang lahat ng to, uulitin ko pa rin. Kasi ikaw ang katotohanan na pinili kong paniwalaan. Nagkatinginan sila at sa kauna-unahang pagkakataon sa buong kwento nila, walang takot, walang pag-aalinlangan. Isang halik ang marahang dumapo sa labi ni Elena. Hindi ito halik ng pagtatapos, kundi halik ng panimula. Panimulang pinanday ng luha, tapang at paninindigan. At sa gabing iyon, habang unti-unting lumilinaw ang buwan sa langit ng Maynila, isang babae ang muling isinilang. Hindi sa pangalan, hindi sa papel, kundi sa paninindigang ipinaglaban niya at sa pag-ibig na hindi kailanman ginawang kondisyon. Ang araw ay tilang mas maliwanag kaysa sa dati habang papalapit si Elena sa Supreme Court Annex Hall para sa ikatlong pagdinig ng kanyang kaso. Suot niya ang puting blusa at itim na pantalon, malinis, maayos ngunit walang bahid ng kayabangan. Wala siyang alahas, wala ring pulbo o lipstick sa muka. Ang tanging suot niya ay dignidad na matagal nang pinagkaitan sa kanya. Sa tabi niya ay si Lorenzo, hindi nakasuot ng mamahaling suit kundi simpleng polo at slacks. Isa siyang bilyonaryo na piniling maging ordinaryo para ipakita na ang laban na ito ay hindi tungkol sa estado, kundi sa katotohanan. Pagpasok nila sa loob, bumungad ang tanawin ng isang punong korte, puno ng mga taong abala, media, abogado, kawani ng korte, at ilang taong mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na sumusubaybay sa kaso. Ngunit ang pinakapansin-pansin sa lahat ay ang presensya ng dating staff ni Congressman Lirio na ngayon ay isa sa mga testigo ng prosecution. Ang pangalan niya ay Rosana Martinez, dating aide sa opisina ni Lirio. Matagal itong tumangging magsalita, ngunit matapos ang public exposure ni Elena at ang lakas ng kilusang sumusuporta sa kanya, nagpasya itong lumantad. Sa kanyang affidavit, inilahad niya ang lahat, mula sa mga tagong transaksyon ng shelter, sa mga paglipat ng mga bata sa mga sinasabing adoptive homes, hanggang sa pagtanggap ni Lirio ng pera kapalit ng pananahimik sa mga ulat ng pagkawala. Habang binabasa ni Rosana ang kanyang salaysay, bakas sa mukha ni Elena ang tensyon at lungkot. Hindi siya umiyayak, ngunit ang bawat linya ng katotohanan ay tila karayom na tumutusok sa sugat na halos nagsimulang maghilom. May gabi pong dinala si Elena sa bahay-opisina. Ani Rosana. Bata pa siya noon, tahimik, mag-isa lang. Wala pong pangalan sa damit. Nagsabi si Congressman na ilipat siya sa isa sa mga bahay ng pagkakaibigan.
pero walang papeles. At nang tanungin ko kung bakit walang record, sinagot niya ako ng hindi lahat ng bata ay kailangang kilalanin. May mga bagay na mas magandang hindi malaman. Kumirot ang dibdib ni Elena. Inalala niya ang mga gabi ng pagkakakulong sa maliit na silid, ang kawalan ng pangalan, ang paulit-ulit na naririnig na wala kang halaga. Ngayon bawat salita ng testigo ay tila nagbibigay laman sa matagal nang walang katawan na bangkay ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ng testimonya, inawag muli si Elena upang tanungin ng korte. Miss De Luna, sa kabila ng lahat ng naranasan mo, ano ang dahilan kung bakit ka lumantad? Tanong ng hukom. Tumingin si Elena sa paligid, saka tumitig sa hukom. Hindi ko po ito ginawa para sa paghihiganti. Ginawa ko ito para sa mga batang tulad ko, yung mga batang hindi pa nakakahanap ng lakas para magsalita. Ginawa ko ito para sa mga nawawala pa rin hanggang ngayon. At ginawa ko ito para sa sarili ko, dahil ayokong lumipas ang buhay na hindi ko man lang tinangkang mabawi ang pagkatao ko. Tumahimik ang buong silid. Ni isang hininga ay halos walang marinig. Sa ilang sandali, nagsalita ang hukom. Ang korte ay nagpapasalamat sa iyong katapangan. Makalipas ang ilang linggo, naglabas ng desisyon ang korte. Kinilala si Elena bilang tunay na anak ng namayapang asawang babae ni Congressman Lirio. Bagamat walang sapat na DNA evidence upang formal na ipatala si Lirio bilang ama, napatunayan ng testimonya, dokumento at ebidensyang digital ang kanyang koneksyon sa ilegal na pagkukubli ng mga bata. Si Lirio ay sinampahan ng kasong obstruction of justice, child trafficking, at falsification of public documents. Siya ay pansamantalang inalis sa pwesto bilang congressman habang nililitis ang kanyang kaso. Nang babalitaan ito ni Elena, habang nasa likod ng safe house nila sa Batangas, napahawak siya sa dibdib. Napaluha, pero hindi umiyak dahil sa sakit. Umiiyak siya sa wakas ng tanikala. Sa wakas, naramdaman niyang kahit kaunti, may hustisya sa mundong ito. Panalo ka na, wika ni Lorenzo habang yakap siya mula sa likod. Hindi pa, tugon ni Elena, pero simula na ito. Nang araw ring iyon, isang opisyal mula sa PSA ang dumalaw upang formal na iabot kay Elena ang kanyang original na birth certificate. Sa ilalim ng kanyang pangalan, Elena De Luna, may pirma, may selyo at higit sa lahat, may lakip na rekognisyon ng estado na siya ay may karapatang legal. Hindi niya mapigilan tanungin, ganito pala ang pakiramdam ng may pangalan na hindi mo kailangang ipagpilitan. Ganito pala ang pakiramdam ng totoo. Kasabay ng pagtanggap ng dokumento, dumating din ang sulat mula sa Villarica Foundation na inaprubahan ng board ang pagsisimula ng bagong programa, ang Luna Shelter Project. Isang pasilidad para sa mga batang babae na inabuso, itinakwil at nawalan ng tirahan. At sa unang pagkakataon, pumirma si Elena bilang opisyal na co-founder ng proyekto. Sa launching ng programa, dumalo ang ilang opisyal ng gobyerno, NGO representatives at mga dating kasamahan ni Elena sa shelter. Nakaupo sa unahan si Lorenzo, tahimik ngunit bakas sa mata ang pagka-proud. Lumapit si Elena sa entablado, dala ang larawan ng sarili niyang pagkabata mula sa photo album na nasagip niya sa kuweba. Sa batang ito, aniya habang itinataas ang larawan, maraming taon na walang nakarinig sa boses niya. Pero ngayon, naririnig niyo na siya. At sa bawat batang babae na minsang itinuring na hindi totoo, gusto kong malaman niyong hindi niyo kailangang manahimik habang buhay. Isa-isang tumayo ang mga tagapakinig at pumalakpak. Ang ilan sa kanila'y lumuluha. Sa likod ng entablado, napatingin si Lorenzo kay Elena, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang saksi ng pagbabalok-loob ng isang taong minsang nawala, pero ngayon nakatayo na sa sarili niyang pangalan. At sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa harap ng malawak na damuhan ng compound, sinabi ni Elena kay Lorenzo, "Alam mo ba kung kailan talaga nagsimula ang buhay ko? Kailan? Nang una mo akong tinanong kung may pangalan ako at tinanggap mo ang sagot kong Elena, kahit wala akong ID, kahit wala akong pagkakakilanlan.
Tinanggap mo akong buo, at ngayon buo na rin ako. Lumipas ang 3 buwan mula nang tuluyang kilalanin ng batas si Elena bilang legal na mamamayan. At simula noon ay marami nang nagbago. Hindi na siya ang babaeng palaging may dalang kaba sa dibdib. Sa bawat pagbangon sa umaga, dala na niya ang pangalan na dati pinangarap lang niya magkaroon. Sa bawat hakbang ng kanyang mga paa, nariyan ang kumpiyansang binuo sa mga luha, laban at pagmamahal. Nananatili pa rin sila ni Lorenzo sa safe house sa Batangas, ngunit hindi na ito ilakanlungan ng takot, kundi basihan ng bagong misyon. Sa malawak na likod-bahay nito, itinayo ang headquarters ng Luna Shelter Project, isang inisyatibang pinangungunahan ni Elena at pinundohan ni Lorenzo para sa mga batang babaeng biktima ng pang-aabuso, kalye at sindikato. Isang umaga, habang tinitingnan ni Elena ang paglalagay ng mga kadamitan sa bagong therapy room ng shelter, lumapit si Mia, isa sa mga batang 14 anyos na unang nailigtas ng programa. Mahiyain ito, laging tahimik, ngunit may matalas na mata. Ate Elena, mahina nitong tawag. Pwede po bang ako na ang magkulay na mga dingding? Ngumiti si Elena at lumuhod sa harap nito. Siyempre Mia, ikaw ang magiging inspirasyon ng kwartong to. Gamitin mo ang mga kulay na nagpapasaya sa'yo. Napangiti si Mia, isa sa mga bihirang pagkakataong nakita itong ngumiti. At sa sandaling iyon, naalala ni Elena ang sarili. Ganoon din siya noon, walang pangalan, walang tinig, ngunit may mata na puno ng kwento. Habang abala si Mia sa pagpipinta, pumasok si Lorenzo bitbit ang 2 tasa ng kape. Isa para sa founder at isa para sa taga-suporta. Biro niya habang iniabot ang mainit na tasa kay Elena. Ikaw na nga ang nagpondo ng kalahati ng proyektong to, sagot ni Elena habang inaabot ang tasa. Umupo si Lorenzo sa tabi niya, sabay tanaw sa mga bata sa labas na masayang naglalaro. Minsan naiisip ko, wika niya, paano kung hindi kita nakita sa bangin? Baka hindi ako nabuhay. Simpleng tugon ni Elena, sabay inom sa kape. Pero sa totoo lang, kahit pa iniligtas mo ko noon, ako pa rin ang pumili kung lalaban ako. At kung hindi mo ako tinulungan noon, baka hindi ko rin napiling piliin ang sarili ko. Nagkatinginan sila at isang payapang katahimikan ang namagitan sa kanila. Wala nang kailangang ipaliwanag. Hindi na nila kailangang balikan ang sakit para lang patunayan kung anong klaseng ugnayan meron sila ngayon. Matapos ang 1 linggo, formal nang inilunsad ang Luna Shelter Project. Dumalo ang ilang opisyal ng gobyerno, media at mga partner na NGO. Hindi ito ang grandeng okasyon, pero punong-puno ng mensahe ng pag-asa. Si Elena ang nagsilbing keynote speaker at sa unang pagkakataon ay binanggit niya sa publiko ang buong kwento ng kanyang pagkatao. Narito ako hindi bilang biktima, kundi bilang patunay na kahit gaano kalayo kang mawala, may daan pa rin pabalik. At minsan, kailangan mo lang ng isang tao na maniniwala sa'yo kahit hindi mo pa nakikita ang sarili mo. Sa akin, si Lorenzo yun. Pero ngayon, gusto kong maging ganun sa iba. Umani ng palakpakan ang kanyang talumpati. Ngunit higit sa mga kamera at flash, ang mga maseselang mata ng mga batang babae sa harap ng entablado. Mga batang dati ring nakaranas ng pananakit, pag-iwan at pangungotya ay puno ng pagkilala. Hindi nila kailangang maintindihan ang bawat legal na detalye dahil sapat na sa kanila ang isang Elena na nagsasabing, kaya nyo rin. Pagkatapos ng programa, nilapitan ni Attorney Karen si Elena at Lorenzo. May kailangan kayong malaman, panimula ni Karen habang iniaabot ang isang envelope. Ito ang resulta ng financial tracing natin sa isa pang tauhan ni Lirio. Lumalabas na may mga pondo rin siyang inilaan para sa ilang negosyong konektado sa human trafficking sa ibang bansa. Ganun pa rin kalawak? Tanong ni Lorenzo, hindi makapaniwala. Oo, tugon ni Karen. At kung papayag si Elena, maari siyang magsilbing testigo sa international case na sisimulan ng UN Commission on Human Rights. Hindi na lang ito laban ng Pilipinas. Mas malawak pa. Tahimik si Elena. Tila dinaramdam ang bigat ng bagong hamon. Alam kong pagod ka na, sabay haplos ni Lorenzo sa kanyang likod. Pero hindi mo kailangang sagutin ngayon.
pwede mo munang ipahinga ang sarili mo. Ngunit umiling si Elena. Kung may natutunan ako sa lahat ng to, yun ay ang katotohanang hindi pa tapos ang laban kapag nakatakas ka na. Tapos lang ito kapag wala nang kailangang itatas. Kinagabihan, habang naglalakad silang dalawa sa ilalim ng tahimik na kalangitan, marahang humawak si Lorenzo sa kamay ni Elena. Napansin kong hindi mo na tinatakpan ang likod mo, aniya. Dati, kinahihiya ko ang markang to, sagot ni Elena. Ngayon, parte na ito ng kwento ko. Hindi ko kailangang burahin para lang masabing malinis ako. Kasi hindi na ako binubuo ng takot. Naglakad pa sila hanggang sa marating ang gazebo sa gitna ng harbin. Doon, inilabas ni Lorenzo ang isang maliit na kahon. Hindi ito mamahaling alahas. Wala rin itong mamahaling batong nakasabit. Isa lang itong silver locket na may nakaukit. Elena de Luna, may tinig ka. Para saan to? Tanong ni Elena, nagugulat. Para sa'yo? Paalala na hindi mo kailangang umasa sa akin o kahit kanino pa para maging buo. Pero kung sakaling gusto mong piliin akong kasama sa susunod mong mga laban, nandito lang ako. Tahimik si Elena. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ngunit sa kabila ng katahimikan, tahimik din niyang binuksan ang locket. Sa loob nito, may maliit na papel na may nakasulat lang ng 2 salita. Simula pa lang. At sa gabing iyon, walang fireworks, walang musika, walang engrandeng selebrasyon. Pero may 2 pusong sa wakas ay handa nang magsimula. Hindi bilang tagapagligtas at iniligtas, kundi bilang 2 taong iniling magmahal sa gitna ng mga sugat na hindi kailanman naging hadlang upang sila'y muling mabuo. Makalipas ang 6 na buwan mula nang formal na ilunsad ang Luna Shelter Project, tuluyan nang lumawak ang operasyon nito sa iba't ibang probinsya. Sa tulong ng mga pribadong donasyon, NGO partners at koneksyon ni Lorenzo sa business sector, nakapagpatayo na sila ng 3 panibagong satellite shelters sa Iloilo, Davao at Cebu. Si Elena, kahit walang opisyal na posisyon sa gobyerno, ay naging isa sa mga pinakapinakikinggang boses sa mga usaping may kinalaman sa karapatang pantao ng kababaihan at mga batang biktima. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng kanilang misyon, nanatiling simpleng mamumuhay si Elena. Patuloy pa rin siyang naninirahan sa Batangas at tuwing wala siyang lakad o speaking engagement, makikita siya sa therapy room ng shelter, nagpipinta o nagbabasa kasama ang mga bata. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Mia na mag-layout ng collage para sa kanilang art exhibit, biglang dumating si Lorenzo galing sa Maynila. Kasama nito ang kanyang chief of staff at isang brown envelope. May sorpresa ako sa'yo. Bumad ni Lorenzo habang lumapit at umupo sa tabi ni Elena. Pagod na ako sa mga sorpresa mo, Lorenzo. Biro ng dalaga, ngunit hindi maitago ang ngiti. Promise, hindi mo ito ikakainis. Sagot ni Lorenzo habang iniabot ang envelope. Bimiksan niyon ni Elena at unti-unting inilabas ang isang dokumento. Nakalagay sa header, Certificate of Name Integration and Legal Identity Restoration, Republic of the Philippines. Sa ilalim nito ay ang formal na deklarasyon na ang lahat ng legal records, social security, educational records at civil registry ay kilala na si Elena bilang Elena de Luna Villarica, gamit ang karapatan ng isang adult adoption process na inaprubahan sa ilalim ng family court. Si Lorenzo ang nagsumite ng petisyon, hindi bilang kapalit ng pagiging ama, kundi bilang tagapagmana ng kanyang tiwala. Napasinghap si Elena. Hindi niya agad nakuha ang ibig sabihin. Pina-adapt mo ako? Tanong niya. Kunot ang noo. Hindi bilang ama, sagot ni Lorenzo, kundi bilang legal partner mo sa lahat ng operations ng Luna Foundation. Alam kong hindi mo gusto palitan ang pagkatao mo, pero gusto kong masiguro na kung anuman ang mangyari sa akin, protektado ka. Protektado ang proyekto natin. Protektado ang mga batang tinutulungan natin. Hindi makapagsalita si Elena, hindi dahil sa legalidad ng dokumento, kundi dahil sa lalim ng intensyon. Hindi ito kasal, hindi ito pag-angkin. Isa itong uri ng commitment na bihira.
ang pagkilala na ang pagmamahal ay pwedeng maging pundasyon ng pagkakapantay-pantay, hindi ng pag-aari. Kinagabihan, habang sabay silang kumakain ng simpleng hapunan, tinolang manok at inihaw na talong, napag-usapan nila ang posibilidad ng pagbabalik ni Elena sa Maynila. Isang internasyonal organisasyon ang gustong italaga siya bilang Youth Advocate for Southeast Asia. Isang malaking hakbang, ngunit nangangahulugan itong lilipat siya ng tirahan pansamantala. Natatakot akong iwan ang shelter, sambit ni Elena. Parang kapag umalis ako, baka mag-iba ang lahat. Ang tunay na tahanan, Elena, sagot ni Lorenzo habang iniikot ang kutsara sa kanyang plato, hindi nawawala kapag lumalayo ka. Dahil dala mo ito kahit saan. Nasa loob mo na ito. Pagkaraan ng isang linggo, nagdesisyon si Elena na tanggapin ang posisyon bilang youth advocate. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, hindi na siya tinanaw na ang batang babae mula sa bangin. Siya na ngayon ang kinikilalang ehemplo ng lakas sa gitna ng sistemang matagal na siyang binigo. Paglapag niya sa NAIA, sinalubong siya ng ilang miyembro ng media. Ngunit hindi niya ito iniwasan. Maayos siyang ngumiti, nagbigay ng ilang pahayag at naglakad papalayo ng may dignidad. Dumiretso siya sa event hall ng isang 5-star hotel kung saan ginaganap ang Youth Summit ng ASEAN. Nasa entablado ang mga kilalang personalidad, mga opisyal ng gobyerno, youth leaders at international delegates. Ngunit sa kanyang pag-akyat sa stage, tila huminto ang oras. Ang babae dating hindi makatingin sa mata ng kausap ay ngayoy buong tapang na nakaharap sa mundo. Ang pangalan ko ay Elena de Luna Villarica, panimula niya. At sa mga kabataan ngayon, nais kong ipaalala, kahit ilang beses kang alisin sa listahan ng mundo, may karapatan ka pa ring ipaglaban ang lugar mo. Hindi mo kailangan maging perpekto para marapat kang respetuhin. At hindi mo kailangan matahimik para lang maramdaman mong kabilang ka. Napalakpak ang buong audience. Nakatingin si Elena sa mga kabataan sa harapan niya at sa kanyang puso, naramdaman niya ang katiyakang matagal na niyang hinanap. Hindi lang siya nakaligtas, nakalampas siya. At ngayon, siya na ang gabay ng iba. Pagka-uwi niya sa Batangas matapos ang summit, nadatnan niya si Lorenzo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng shelter. Naka-uniform ito ng foundation. Puting polo shirt na may logo ng Luna Project at kulay asul na cap. Ang laki na ng mundo mo ngayon, biro ni Lorenzo, habang inabot ang malamig na buko juice. Pero ikaw pa rin ang paborito kong destinasyon, sagot ni Elena, sabay upo sa tabi niya. Tahimik silang nagmasid sa mga batang masayang naglalaro sa damuhan. Ilang saglit ang lumipas bago muling nagsalita si Elena. Lorenzo, kung isang araw, piliin kong bumuo ng sarili kong pamilya, hindi para tumakas sa nakaraan, kundi para magpatuloy ng bagong kwento. Pipiliin mo pa rin ba akong samahan? Tumingin si Lorenzo sa kanya, mata sa mata, at sa pinakatapat na tinig ay sumagot, hanggat ikaw ang pipiliing tahanan ng mga batang nawalan ng bahay, at hanggat ako ang pipiliin mong tahanan ng puso mo. Oo, kahit saan, kahit kailan. At sa lilim ng punong mangga, habang ang mga batang tinutulungan nila'y masayang nagtatakbuhan, sabay silang ngumiti, hindi para sa mga kamera, hindi para sa press, kundi para sa isa't isa, sapagkat sa wakas, ang 2 taong pinaglayo ng trauma ay pinaglapit ng layunin. At mula sa muling pagkakatagpo, bumuo sila ng mundong hindi nakabase sa nakaraan, kundi sa pag-asang kahit sinong nawalan ay pwedeng makahanap muli. Mainit ang tanghaling iyon sa Maynila. Kasabay ng masiglang ingay ng lungsod, ay ang pagbubukas ng bagong Luna Shelter Branch sa Quezon City, isang multi-level center para sa mga batang babae mula sa kalye at mga rescues mula sa sindikato. Ang proyektong ito ay pinondohan ng joint venture ni Lorenzo at ilang international donors na naantig sa kwento ni Elena. Lahat ng mata ay nakaabang sa grand opening. Ngunit may isang di inaasahang bisita na magbabago sa takbo ng araw. Habang binabati ni Elena ang mga partners at media sa loob ng pasilidad,
May lumapit na staff at bumulong sa kanya. Ma'am Elena, may naghihintay sa labas. Matandang lalaki. Ayaw pong umalis hanggang hindi kayo kinakausap. Nagtaas ng kilay si Elena. Anong pangalan? Hindi raw niya sinabi, pero mukhang pamilyar. Wala sa plano ang makipagkita kahit kanino. Pero may kung anong kumirot sa puso ni Elena. Parang may biglang bumalik na alaala sa kanyang dibdib. Tumango siya, sabay sabing, "Sige, papuntahin niyo siya sa conference room." Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang matandang lalaking naka-wheelchair. Payat na ito, may oxygen tank na kasunod at may bahid ng panghihina ang bawat galaw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi may kakaila ang presensya niya. Si Congressman Lorenzo Lirio, ang lalaking dati kinakatakutan ni Elena at ayon sa korte, ama niya. Tahimik lamang siyang pumasok, kasunod ang dalawang nurse. Pagkakita niya kay Elena, napayuko siya, hindi gaya ng dati. Wala nang kayabangan, wala nang galit, wala na ring pagtatanggol. Tanging pagtanggap ng sarili ang dala niya. Elena, mahinang bungad niya. Kung papayagan mo, gusto kong makipag-usap. Hindi agad nakapagsalita si Elena. Ilang taon siyang hinanap ng pagkalilala, ng katarunan, ng pag-amin. Ngunit ngayon narito sa harapan niya ang taong minsang nagkait sa kanya ng lahat. Hindi na siya bata, hindi na siya takot. Ngunit hindi niya rin alam kung paano haharapin ang ganitong sandali. Bakit ka narito? Tanong niya, diretso at walang panginginig sa tinig. Dahil alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Sagot ng matanda, halos pabulong. Pero gusto kong subukan. Tahimik si Elena. Pinitigan niya ito, sinusuri kung may bahid man lang ng pag-aak o drama. Ngunit wala. Ang nakikita niya ay isang lalaking halos gumuhuna, hindi dahil sa pagkatalo sa korte, kundi sa pagkapagod sa kasinungalingan. Mahalaga pa ba sa iyo ang pagsisisi ngayon? Tanong ni Elena. Hindi palaban. Undi puno ng kalmadong bigat. Hindi ko alam kung mahalaga pa sa iyo, sagot ng matanda. Pero sa akin, oo. Kasi habang papalapit ako sa kamatayan, ang tanging bumabagabag sa akin ay hindi ang yaman kong nawala, hindi ang pangalan kong nawasak, kundi ang batang babae na itinulak kong mawala sa mundo, na ngayon ay nasa harap ko, mas totoo kaysa sa lahat ng kasinungalingan na pinaniwalaan ko. Napapikit si Elena, hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng salitang binitiwan. Para bang ang buong bigat ng kanyang nakaraan ay muling dumapo sa kanyang balikat, ngunit hindi na ito kayang igupo ang kanyang pagkatao. Tumayo siya, lumapit sa harap ng ama at huminga ng malalim. Hindi kita kayang tawagin na tatay, mahinang sambit niya. Hindi mo ako piniling maging anak at hindi rin ako naghahangad ng ganti. Pero kailangan mong malaman, kung may natutunan ako sa lahat ng ito, iyon ay ang kapatawaran ay hindi laging para sa may kasalanan. Minsan, para sa taong gustong mamuhay ng magaan. Tumingin si Congressman Lirio sa kanya at sa unang pagkakataon ay napaluha. Hindi dahil nakamit niya ang kapatawaran, kundi dahil binigyan siya ng pagkakataong humingi nito. Isang bagay na hindi na niya inakalang maaabot pa niya habang buhay. Salamat Elena, wika niya habang pinupunasan ang luha. Hindi ko hihilinging ituring mo akong pamilya, pero salamat sa pagharap sa akin nang hindi mo ako sinumpa. Lumapit si Lorenzo sa gilid ng silid at tahimik na pinanood ang eksenang ito. Wala siyang sinabi, ngunit ramdam ni Elena ang suporta niya. Isang presensya na hindi kailanman namilit, pero laging nariyan. Nang umalis si Congressman, hindi nagkaroon ng yakapan, walang melodramatikong pagluha. Ngunit sa katahimikan ng silid na iyon, isang bahaging sarado ng nakaraan, ang marahang bumukas. Isang pag-amin, isang hakbang patungo sa tahimik na pagtanggap. Kinabukasan, iniulat sa media na si Congressman Lirio ay formal nang nag-retire mula sa politika at inilathala ang isang public apology na hindi lang para kay Elena, kundi para sa lahat ng biktima ng sistemang kanyang kinonsinti. Hindi ko maibabalik ang panahon, pero sana'y may makuha kayong leksyon mula sa akin. Ang kapangyarihan ay pansamantala, pero ang dignidad ng tao, kapag ninakaw mo, ay dapat mong isoli, kahit pa huli na.
Habang binabasa ni Elena ang pahayag na iyon mula sa kanyang laptop, napabuntong hininga siya. Gusto mo ba siyang puntahan ulit? Tanong ni Lorenzo habang nagsasalin ng kape sa tasa niya. Umiling si Elena. Hindi na siguro, wala na akong galit. Pero hindi ibig sabihin kailangan kong ibalik ang relasyong hindi naman nabuo. Ang mahalaga, natapos na yung pahina. Lumapit si Lorenzo at yumuo sa kanya. Marahang humalik sa kanyang noo. Ang dami mo nang napatawad, Elena. Pero wag mong kalimutang patawarin din ang sarili mo. Napatigil si Elena. Matagal na niyang tinanggap ang kanyang nakaraan. Hinarap ang sakit at lumaban sa sistema. Ngunit ngayon lang niya naisip na ang bahagi ng kanyang kalayaan ay ang palayain din ang sarili sa paninisi. Sa bakit ako, sa sana hindi nangyari. Mumiti siya at sa unang pagkakataon, buong-buo ang kanyang ngiti. Simula na yon, hindi ko na lang lalabanan ang dilim. Sisindihan ko na rin ang sarili kong ilaw. At habang lumalalim ang gabi, sa isang shelter na puno ng dating biktima ngunit ngayoy unti-unti nang bumabangon, ang batang dating walang pangalan ay tahimik na nagpaalam sa anino ng kanyang nakaraan at buong tapang na lumakad patungo sa kinabukasan, dala ang liwanag ng pag-unawa at kapayapaan ng tunay na kalayaan. Isang taon makalipas ang pagbubukas ng ika-5 sangay ng Luna Shelter, mas lalong tumatag ang pundasyon ng organisasyon at ang pangalan ni Elena ay umalingaw-ngaw na sa buong bansa. Dumami ang imbitasyon mula sa mga paaralan, simbahan at women's rights organizations. May ilang international humanitarian awards pa siyang natanggap, pero sa kabila ng kinang ng mga parangal, may mga pagsubok na unti-unting sumubok sa tibay ng kanyang pananampalataya at pagkatao. Sa pagsisimula ng taon, isang trahedya ang yumanik sa Batangas. Isang sunog ang sumiklab sa dating gusali ng kanilang unang shelter. Bagamat walang nasaktan, halos lahat ng kagamitan, dokumento at artworks ng mga bata ay natupok ng apoy. Ayon sa inisyal na investigasyon, posibleng isang lumang wiring sa kusina ang pinagmulan ng sunog. Nang makatanggap ng tawag si Elena mula sa head ng shelter, napatigil siya sa kalagitnaan ng isang seminar sa Davao. Hindi niya inisip ang media coverage o ang posibleng donasyon na mawawala. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang mga batang naninirahan doon. Ang kanilang trauma, ang kanilang takot, ang kanilang alaala ng apoy. Lorenzo, kailangan kong umuwi, pabulong niyang sabi matapos isara ang kanyang cellphone. Sasama ako, mabilis na tugon ni Lorenzo, sabay kuha sa coat niya. Pagdating nila sa Batangas, sinalubong sila ng abo, usok at mga mata ng bata na punong-puno ng takot. Hinanap agad ni Elena si Mia, si Angela, si Baste, mga batang matagal na niyang kasangga sa art therapy. Salamat sa Diyos, ligtas silang lahat. Ngunit may isang batang babae na hindi niya makita, si Rika, isang 8 taong gulang na ulila na kamakailan lamang nila ni-rescue. Ate Elena! Sigaw ni Mia, sabay turo sa malayong bahagi ng bakuran. Si Rika po ayaw pong bumaba mula sa bubungan. Akala niya babalik ang sunog. Dali-daling tumakbo si Elena patungo sa likod at doon, sa gilid ng nasunog na pader, nakita niya si Rika, nakaluhod, yakap ang tuhod, nanginginig. Rika, mahinahon niyang tawag habang papalapit. Ligtas ka na, anak. Andito na ako. Hindi na babalik ang apoy. Umiling si Rika, halos hindi makatingin. Sinunog ko po yung drawing ko. Ang ganda na po sana, para po sa birthday niyo. Hindi na napigilan ni Elena ang luha. Lumuhod siya sa harap ni Rika at mahigpit na niyakap ito. Anak, mas mahalaga ka kesa sa kahit anong gawa mo. Ikaw ang regalo. Hindi mo kailangang magsunog para masabing mahalaga ka. Pagkaraan ng ilang oras, unti-unting nagbalik ang katahimikan sa lugar. Ngunit sa puso ni Elena, may bigat na hindi agad naaalis. Pakiramdam niya, tila palaging sinusubok ang kanyang misyon at kahit ilang ulit na siyang bumangon, parati na lang may humihila pabalik. Pagod ka na ba? Tanong ni Lorenzo habang pinapanood siyang tumitig sa abo. Hindi ako napapagod magmahal, sagot ni Elena. Pero minsan,
Parang nalulunod din ako sa lungkot. Kinabukasan, naglabas ng public statement si Elena sa media. Hindi para maghanap ng simpatya, kundi para manindigan. Ang apoy ay kayang sunugin ang mga dingding ng tahanan natin. Pero hindi nito masusunog ang tiwalang binuo ng pagmamahal. Hindi ito ang katapusan ng Luna Shelter. Ito ang panibagong pagsisimula habang ang iba ay naantig sa kanyang pananalita. May mga detractors din na muling nagsulputan. Isang vlogger na dati nang naglabas ng opinyon laban sa kanya ang nagsimulang magpakalat ng intriga na sinadya raw ang sunog para maalikom ng bagong pondo. May iba pang netizens na nagsabing ginagamit lang daw ni Elena ang mga bata para sa personal na branding. Masakit man, hindi na ito bago kay Elena. Ngunit ngayong mas marami na siyang inaalagaan, hindi niya pwedeng hayaang maapektuhan sila ng mga maling balita. Tinawagan niya agad ang kanilang legal team upang ayusin ang kasong cyber libel at humarap sa media para sa isang maikling panayam. Ako si Elena. Ginahasa, pinabayaan, tinakasan ang sariling pamilya. Pero hindi ko kailanman ginamit ang sugat ko para manloko ng tao. Pinili kong gamutin ang sarili ko para makapagpagaling ng iba. At hindi ko hahayaan na yurakan ng mga walang puso ang tiwala ng mga batang umaasa sa akin. Tumahimik ang social media sa loob ng ilang araw hanggang sa isang kilalang journalist ang naglabas ng 10-minute documentary tungkol sa buhay ni Elena mula sa pagkakabagsak niya sa bangin hanggang sa pagtayo ng unang shelter. Hindi scripted, puro totoong kuha, totoong testimonya ng mga bata at mga volunteers. Nag-viral ang video at sa comment section, isa lang ang paulit-ulit na sinasabi ng mga tao. Hindi dapat sinusunog ang tahanang binuo sa puso. Habang pinapanood ni Elena ang documentary sa kanyang laptop, napangiti siya sa eksenang hawak niya si Rika sa gitna ng abo. Hindi tayo susuko, Rika. Pabulong niya habang pinapanood ang sarili. Hindi tayo susuko. Kinagabihan, habang naghahapunan kasama si Lorenzo sa isang maliit na karinderya, malapit sa bagong pansamantalang shelter, biglang nagtanong si Lorenzo. Elena, kung maibabalik ko sa iyo ang lahat ng nawala, pangalan, dignidad, pamilya, pipiliin mo pa rin bang maglingkod kaysa mabuhay ng tahimik? Sandaling tumahimik si Elena. Tumingala siya sa langit, saka muling tumingin kay Lorenzo. Hindi ko kailanmang inisip na magiging masaya ako. Pero ngayon, kahit sa gitna ng sunog, ng intriga, ng pagod, oo, masaya ako. Kasi kahit hindi ko nabawi ang nakaraan, nabuo ko ang sarili ko. At yon ang mas mahalaga. At sa gabing iyon, habang simpleng sinisinsim nila ang mainit na sabaw ng bulalo sa plastik na mangkok, hindi nila alintana ang ingay ng mundo. Sapagkat sa katahimikan ng bawat paghinga, isang pangakong hindi nasusunog ang muling ipinanganak. Ang panata na ang bawat batang biktima ay may karapatang makahanap ng bagong liwanag kahit ilang ulit pa silang iwan ng dilim. Makalipas ang 3 taon mula nang masunog ang kanilang unang shelter, isa na namang bagong yugto ang dumating sa buhay ni Elena. Ngayong may 7 sangay na ang Luna Shelter sa buong bansa, mas dumami rin ang mga batang nailigtas mula sa lansangan at karahasan. Ngunit sa kabila ng lumalawak na operasyon, unti-unting naramdaman ni Elena ang pagbagal ng kanyang katawan. Noong 1 linggo lamang, matapos ang isang medical check-up na ipinilit ni Lorenzo, napag-alaman nilang may autoimmune disease si Elena. Isang sakit na hindi nakamamatay agad, ngunit unti-unting nagpapahina sa katawan. Hindi agad ito sinabi ni Elena sa mga batang kasama niya. Ayaw niyang makita siyang nanghihina. Ngunit si Lorenzo, hindi napigilang umiyak nang malaman ang kondisyon ng kanyang asawa. Elena, sana ako na lang. Garalgal ang tinig ni Lorenzo habang hawak ang mga resulta ng test. Lahat ng sakit mo, bunga ng pagod, ng sakripisyo. Ni minsan hindi mo inisip ang sarili mo. Ngumiti lang si Elena, pilit na inaabot ang kanyang tasa ng tsaa. Hindi mo ako kailangang iyakan, Lorenzo. Masaya ako.
Hindi ito katapusan. Isa lang itong paalala na kailangang ituloy ang sinimulan kahit hindi na ako palaging naroon. Pero paano ang mga bata? Paano ang Luna Shelter kung lumala pa to? Ang mga punong itinanim natin, marunong nang tumayo kahit wala na ang anino natin. At ikaw, Lorenzo, ikaw ang pinakaimportanteng haligi nito. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan ni Elena ang paghahanda para sa isang planadong transisyon. Itinuro niya kay Mia, isa sa mga naunang batang lumaki sa shelter at nayo'y nagtapos ng social work, ang mga proseso, koneksyon at prinsipyo ng pamamahala. Pumili rin siya ng bagong board of directors na binubuo ng mga dating bata, volunteers at legal advisors. Hindi naging madali ang desisyong ito para kay Elena, ngunit mas pinili niyang maging matalino kaysa sentimental. Ang shelter ay kailangang mabuhay kahit wala na siya sa gitna nito. Isang araw, habang nagpipinta si Elena kasama ang ilan sa mga batang babae sa bagong art therapy room ng Iloilo branch, may lumapit na staff. Ma'am Elena, may nagpadala po ng sulat mula sa Amerika. Galing daw sa isang babaeng pinagtanggol niyo noon sa isang international human trafficking case. Kinuha ni Elena ang sobre at binuksan ito. Ang liham ay isinulat ng kamay, nakasulat sa Ingles, ngunit malinaw ang emosyon. Dear Elena, years ago, you helped me escape a life I thought I could never leave. I was broken, abused, and convinced I didn't deserve to be loved. But you didn't give up on me. Today, I am a nurse in New York, serving immigrant communities and starting my own support group for rescued women. I owe it all to the shelter you built and the soul you lent to it. When I heard about your condition, I cried. But I know, if there's someone who can face this with grace, it's you. You taught us that healing is a choice and that kindness is a revolution. Whatever happens, know this: you are not just a savior. You are a mother to all of us. With all my heart, Mika, hindi na napigilan ni Elena ang luha. Tahimik lamang siyang umiyak habang hawak-hawak ang sulat. Mama Elena, bakit ka umiiyak? Tanong ni Rica, isa sa mga batang dating takot sa anino ng apoy. Masaya lang ako, anak, mahinang sagot niya. Minsan pala, kahit ang pinakamaliliit na kabutihan, umaabot hanggang kabila ng mundo. Dumating ang panahon ng kanyang kaarawan. Ginanap ito sa isang multipurpose hall ng shelter kung saan halos 100 bata mula sa iba't ibang branch ang dumalo. May mga kantahan, sayawan at kwentuhan. Ngunit ang pinaka-highlight ng gabi ay ang pagtalumpati ni Elena. Sa gitna ng entablado, naka-wheelchair na siya. Ngunit ang kanyang tinig ay buo, kalmado at may halong pag-asa. Hindi ko alam kung ilang taon pa ang ibibigay sa akin ng Diyos, panimula niya. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ginamit niya ang bawat araw ng buhay ko upang makapagligtas, makapag-alaga at makapagmahal. Tahimik ang buong hall. Sa mga batang narito ngayon, huwag kayong matakot sa sugat ninyo. Hindi kayo basura. Hindi kayo sirang laruan. Kayo ang pinakamalinaw na patunay na ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay. Nagpalakpakan ang lahat. Halos sabay-sabay. Si Lorenzo ay tahimik lang sa gilid, pero ang mga mata nito ay punong-puno ng pagmamalaki at luha. Kinabukasan, dinala si Elena sa ospital dahil sa pananakit ng katawan. Habang nasa kama, tinanong siya ni Lorenzo kung may gusto pa siyang hilingin. Isa lang, sagot niya. Kung sakaling dumating ang araw na hindi na ako magising, isama mo ako sa araw ng pagbubukas ng Luna Shelter sa Mindanao. Kahit abo ko lang, hindi na nakapagsalita si Lorenzo. Pinisil na lang niya ang kamay ng asawa niya. Ilang araw makalipas, habang mahimbing ang tulog ni Elena, tahimik siyang pumanaw. Walang kirot, walang huling sigaw. Tila isang kandila lang na kusa ng naupos. Nagluksa ang buong bansa. Naglabas ng pahayag ang Malacanang, ang mga NGO at maging ang mga taong minsan ay bumatiko sa kanya.
Ngunit ang pinakamalalim na mensahe ay galing sa mismong mga bata ng Luna Shelter. Sa harap ng burol ni Elena, isa-isang lumapit ang mga batang babae, bawat isa'y may hawak na bulaklak at maliit na papel. Sa bawat papel ay nakasulat ang mga salitang, "Salamat Mama Elena, buhay ako dahil sa iyo." At sa gitna ng mga luha, may isang batang lalaki na minsang naligaw sa lansangan at natutong tumugtog ng violin, na mahinahong tinugtog ang paboritong piyesa ni Elena. Tahimik ang buong silid. Ngunit sa bawat nota ng musika, tila naroon pa rin siya, hindi bilang isang alaala lang, kundi bilang patuloy na tibok ng puso ng lahat ng mga batang kanyang minahal. At sa pagbukas ng bagong Luna Shelter sa Mindanao, isang puting urn na may ukit na liwanag ng pag-asa ang tahimik na inilagak sa ilalim ng punong balete sa hardin. Eksaktong lugar kung saan dati ay may batang babae na sinagip mula sa pangin at muling isinilang upang maging ilaw ng daan ng iba.